panahon at kapalaran. Guro. Guro, bakit ka narito? Anak, taglay mo ang banal na dugong yang, kulang ka ng 3 kaluluwa at 1 espiritu. 15 taon sa pag-aral ng daan, at malapit ka nang maging Diyos sa lupa. Isang likas na henyo ka, ngunit ikaw. Ang yin at yang ay magkasalungat, kapag sobra, babaliktad. Nawala ang 3 kaluluwa at 1 espiritu mo. Sa edad na 20, tiyak na daraan ka sa pagsubok na ito. Kahit makaligtas ka, baka mawala ang lahat ng kapangyarihan mo at maging isang ordinaryong tao. Guro. Ako'y nagsimulang mag-aral sa edad na 5, nagpuyat at nagtiyaga. Ayaw kong maging ordinaryong tao. Tumayo ka, handa na ang iyong guro. Ang 3 kaluluwa at 1 espiritu na nawala sa iyo ay nakakulong sa katawan ng iyong 3 mas nakatatandang kapatid na babae at ng iyong nobya. Pumunta ka sa kanila sa ibaba ng bundok at makipagtalik at magsanay ng magkasama, hindi lang makakaiwas sa panganib, kundi maibabalik pa ang iyong kapangyarihan. Guro. Saan mo nakuha ang 3 ito? Hahaha. Huwag kang magmadali. Ito ang itsura nila noong bagong dating sa bundok. Tingnan mo muna ang kalagayan nila ngayon. Bago ka magdesisyon. Ito ang iyong pinakamatandang kapatid na babae. Guro, hindi ko kaya ito. Paano naman ang iyong pangalawang kapatid na babae? Maganda ito. Guro, hindi pwede ito. Papatayin ako nito. Hindi pwede, hindi pwede. Paano naman ang iyong pangatlong kapatid na babae? Guro, napakatuso ng kapatid na babae. Parang tigre ang babae. Tama nga ang sinasabi. Guro. Baka wala akong makuha sa aking 3 kapatid na babae. Nawala na ang lahat ng kapangyarihan ko, naging ordinaryong tao na ako. Marahil ito na ang kapalaran ko. Guro, ngayon na ako'y aalis. Ingatan mo ang iyong sarili. Bumalik ka. Isang likas na henyo ka. 15 taon kang naghirap sa pag-aral ng daan. Susuko ka na lang ba? Kung gusto mong magsuot ng korona. Dapat mong tiisin ang bigat nito. Anak ng tupa. Akala mo ba basta-basta ka lang magiging ordinaryong tao? Kung hindi ka makikipagtalik at magsanay ng magkasama sa iyong mga kapatid na babae, sa ika-15 ng Hulyo, darating ang masamang kapalaran at tuputok ang katawan mo. Kahit maging ordinaryong tao na lang, ayos lang, pero ayaw kong mamatay. Ika-15 ng Hulyo, ika-15 ng Hulyo. Giliw, 3 araw na lang ang natitira. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Huwag kang magmadali, anak. Handa na ang iyong master para sa iyo. Dalhin ang kasunduan sa kasal at 3 bag na misteryo, at bumaba ka na ng bundok. Tandaan, kapag may nangyaring mahira, buksan mo lang ang tamang bag. Para malampasan ang panganib. Sige, guluhin mo na ang iyong mga ad. Sino ba tong tangang to? Huwag kang magpanggap dito. Umalis ka na, baliw. Ganito na ba magdamit ang mga tao ngayon? Gusto ko rin ng ganyan. Mahalaga ang buhay ko, hindi pwede. Hoy, bata, anong ginagawa mo dyan? Mukha kang Romdi. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Umalis ka. Ang ate ko ay, ang Yukin ninyo. Hinahanap ko siya. Bitawan mo ako. Romdi, tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. May kapatid na tulad mo ang aming President Gu. Umalis ka na. President Gu, pakitingnan po itong kontrata. President Gu, ito po ang agenda ng board meeting ngayon. Pakitingnan po.
Eight. Eight. Sino ka? Ako si Chen Fan. Xiao Fan. Bitawan siya. Opo, Ate, buti na lang dumating ka. Hindi na kita makikita. Ang sama nila. Tinawag pa akong prom day. Mali ba sila? Huwag na kayong maging mapanghusga sa iba, kung hindi. opo, naiintindihan ako namin. Anong kailangan mo? Mahaba ang kwento. Sabi ng master, henyo daw ako pero kulang ng 3 kaluluwa. Ano ba talaga ang kailangan mo? Kailangan kong matulog kasama mo. Ano bang sinasabi mo? Henyo talaga. Sinabi mo ang nasa isip ko. Pero wala kang pagkakataon. Ngayon, siya. At ang kanyang kumpanya ay akin na. Ah, ganito pala ang gusto ni President Gu. Siya ba yon? Ano ba ang kakaiba sa kanya? Nga pala, Gu Qincheng ngayon. Hindi ka makakatakas sa akin. Huwag kang masyadong magyabang, Zhao. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Gusto ko talaga ang ugali mong yan, ang tigas ng ulo mo. Kapag naging chairman na ako, titingnan ko kung paano kita paglaruan. Anong ginagawa mo? Senior sister, may problema ka ba? Hindi mo ako matutulungan, may krisis ako ngayon. Hindi rin kita maasikaso. May malaking krisis din ako. Anong krisis mo? Paano kita matutulungan? Kailangan mo muna akong matulog. Umalis ka. Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong senior sister. Hihiwain ko ang iyong dila at ipakain sa aso. Senior sister, ang krisis mo ay wala lang pera. Ang krisis ko ay buhay ko. Liro, ayusin mo siya. Opo, boss ko. Sumama ka sa akin. Ako sumasayo. Hindi na kami kasi nila. Walang silbi ang pag-aasikaso mo, kailangan ng senior sister ko ang mag-asikaso sa akin. Linong Chen, ito ang iyong kwarto. Magpahinga ka dito. Gagawin ako. Kailan matatapos ang senior sister ko? Hindi na ako makapaghintay. Bakit may kapatid na tulad mo si boss ko? Alam mo ba ang nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Itinatag ni boss ko ang International Chamber of Commerce na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon si Zhao Shizu ay nakipagsabuatan sa mga shareholder para paalisin siya. At agawin ang kanyang bilyon-bilyong ari-arian. Sabihin mo sa akin, kung para sa iyong problema, sino ang mas nagmamadali? Sa totoo lang, ako ang mas nagmamadali. Anong klaseng master ang pinag-aralan ninyo? Mahaba ang kwento, sinabi ng aking master na ako ay isang henyo. Makakatulog kaya siya sa akin. Kung talagang matutulungan mo si Boss Gu na malutas ang problema, baka pumayag siya sa iyo, ngunit sa iyo. Isang hayop na. Nag-isip gamit ang iba pa. Nangangarap ka. Alam mo ba si Zhao Shizu? Anong class sila sa Jiangcheng? Mabuti at sinabi mo yan, nakaka-relax ako. Huwag mo nang isipin kung paano malulutas, basta makakatulog ako sa'yo. Yin at Yang ay nagtutulungan, ang 5 elemento ay nagkakasalungatan. Sa katawan ng iyong senior sister, ay nakasil ang isang kaluluwa mo, kaya't magkakaroon siya ng problema sa pera. Maaari mong gamitin ang bag na ito. Pumunta sa Dacia Group at hanapin si Kenyu daw. May utang na loob siya sa akin. Tutulungan ka niya. May pag-asa na. Bakit hindi niyo ako sinisibat? Bakit naman namin kayo pipilitin? Mga gwardya tulad ninyo. Hindi ba't paborito ninyong mga api? Nababaliw ka ba? Ilang libo lang ang sahod namin kada buwan. Kung sakaling maling tao ang maapi namin, mawawalan kami ng trabaho. Halata ba talaga? Mas may kinabukasan pa pala ang mga gwardya ng Daxia Group. Magtrabaho kayo ng maayos. Ikaw si Kenyu daw. Sino itong binata? Sabi ng aking guro, lahat ng hiling mo'y tinutupad mo. Anong may tutulong ko sa iyo, binata? May gusto kang gawin ng aking ate. Ang World Chamber of Commerce ni Yu Qinchen. May paraan ka ba? World Chamber of Commerce? Pangalawang klase lang naman yan. Ako na ang bahala. Sa loob ng 15 minuto, malulutas ang lahat ng problema ng World Chamber of Commerce ni Gu Qincheng. Binata, naayos na ang problema ng ate mo. Totoo ba? Ang bilis naman. May isa pa akong hiling.
Sige. Ang pagpupulong ng mga shareholder ng World Chamber of Commerce ay opisyal nang magsisimula. Ang pagpupulong na ito ay para pag-usapan ang pagtanggal at paghirang sa chairman. Kaya't mga kasama, magsalita kayo ng malaya. Ang dating chairman na si Gu Qincheng ay pumipili ng tauhan ng pabigla-bigla. Ginamit ang posisyon para sa pansariling interes na nagdulot ng malaking pagkalugi sa World Chamber of Commerce. Iminumungkahi kung tanggalin siya bilang chairman at hirangin si Ginoong Zhao bilang bagong chairman. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Dito sa World Chamber of Commerce, hindi ito lugar. Tapos na nasa. Iano kung nagsisinungaling ako? Ang negosyo ay parang digmaan. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti kung kaya mong panatilihin. Ang posisyon bilang chairman, Jigu, napakalalim ng tubig sa World Chamber of Commerce. Hindi yan kayang hawakan ng mga babaeng tulad ninyo. Dahil binigyan ka ni Ginoong Zhao ng pagkakataong bumaba ng maayos, dapat umuwi ka na lang. At mag-alaga ng pamilya kasama ni Ginoong Zhao. Huwag mong kalimutan. Kayong dalawa ay malapit ng mabangkarot noon. Awa ang nagtulak sa akin. Natulungan kayong lumago sa negosyo at pinarami ko ang inyong yaman. Nang libo-libong beses. Ngayon, binabalian ninyo ako ng braso. Kayong dalawang walang utang na loob, hindi ko kayo. Pahihintulutang magtagumpay. Ang kahabag-habag mo naman. Naiyak ako sa sinabi mo. Ganito na lang, mamayang gabi, siguradong alagaan kita ng mabuti. Sa kama. Hahaha. Zhao Shizu, ikaw ay isang walang hiya. Tama ka nga, isa akong walang hiya. Mamayang gabi. Kapag ikaw ay napapailalim sa aking mga hita, makikita mo kung ano ang mas walang hiya. Ginoong Zhao, huwag mong isipin na ang pagiging matalas ng dila mo ay magpapasuko sa akin. Panaginip lang yan. Sige, hayaan nating bumoto ang lahat. Tingnan natin kung ako ang gusto nilang maging chairman. Tapos na ang sasabihin ko. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Si Boss Ding ay may hawak na 8% ng shares. Si Boss Gu ay may 16%. At si Young Master Zhao ay may 35%. Magkasama, lampas sa kalahati na yan. Boss Gu, tapos ka na talaga. Anong kinalaman namin kung sino ang maging chairman? Boboto ako kay Young Master Zhao. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Kay kayo, Kita mo, Boss Gu, wala ka ng pag-asa. Sa totoo lang, magiging magkakapamilya na tayo. Dapat mong isipin kung paano mo ako paglilingkuran ng maayos mamayang gabi. Ipahayag mo na. Six, ngayon ay ipinapahayag ko na, batay sa botohan ng Board of Shareholders, na si Gu Qincheng ay tinanggal bilang chairman at si Young Master Zhao ang bagong chairman. Sino ang naglakas loob na pumasok dito sa aming World Chamber of Commerce, Dacia Group? Bakit sila nandito? Hindi ba sinabi ni Boss Gu na hindi pa tapos ang laban? Ano kaya ang mangyayari ngayon? Sino itong mga gunggong na to? Ang lakas ng loob umupo sa upuan ng aming chairman. Gusto nyo bang mamatay? Salamat. Ikaw pala yung tao. Nakakatawa. Boss Gu, akala ko may malakas kang backup plan. Akala ko ba itong walang kwentang? Tulang pala ang ipapadala mo para manggulo. Anong silbi niyan? Makakapigil ka ba sa amin? Chen Fan, anong oras na? Nagugulo ka pa rin dito. Senior sister, hindi ba't may problema ka? Nandito ako para tulungan ka. Wala akong problema. Umalis ka na. Wala daw. Hindi ba't itong mga to ang problema? Lahat yan ayusin ko. Katawa-tawa. Kami na magkakasama. Anong magagawa ni Gu Qincheng sa amin? Sino ka ba? Gusto mong baguhin ang sitwasyon? Ha? Bobo talaga ang bobo. Nangangahap ka lang. Gising ka ba? Kumuha ka lang ng mga extra para takutin kami? Tara, mga tao. Palayasin nyo silang lahat. Gu Qincheng, sobrang nanghihinayang ako sa'yo. Ang tagal kong naghanda para sa araw na ito. Kung alam ko lang na ganito lang ang kaya mo, matagal na kitang inayos. Ay naku, ang kulit-kulit mo talaga. Kausap ko ang ate ko, bakit ka nakikisali? Ikaw ba si Ding Qiang? Hindi ka na shareholder ng International Chamber of Commerce. Umalis ka na. Hindi ako shareholder. Mayroon akong 8% na shares. Hindi ikaw ang... Sinasabi ko na hindi ka, matigas pa rin ang ulo mo. Chen Fan, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Ayaw kitang mabahala sa gulo na ito. Kahit sinabi ng master na wala ka ng lakas pero mukhang wala ka na ring utak. Dito, Wala akong kakayahan na protektahan ka. umalis ka na lang. Hindi pwedeng umalis. Mawawalan ako ng buhay. Kung hindi umalis, mas mabilis kang mawawalan ng buhay. Mga tauhan. Ilabas ang lalaki at patayin. Para malaman nila, ang kapalit ng paglapastangan sa akin, si Zhao Shizu. Anong kaparusahan? Dumating na ang chairman ng Dacia Group.
Bakit siya pupunta? Dumating ako ng hindi inaanyayahan. Patawarin ninyo ako. Sino si Ding Qiang? Ang shares mo sa International Chamber of Commerce. Nabili ko na. Umalis ka na. Impossible. Paano mo mabibili ng walang pahintulot ko? Ang shares namin, ang iba mong shares. Na short sell ko na. Utang ka na ngayon. May kapatan ng bangko, kahit walang pahintulot mo, na ipanagalob sa akin ang iyong mga ari-arian. Kahit wala ang suporta ni Ding Qiang. Ano naman? Ang shares ko at ni Wu Chen. Kapag pinagsama, lampas pa rin sa 50%. Hindi naman sigurado yan. Sino si Wu Chen? Ano ang ginagawa ninyo dito? Ako ang Director ng Securities Regulatory Commission. Ikaw ay pinaghihinalang illegal na nagmamanipula ng securities. Ang lahat ng iyong ari-arian ay kinumpis ka at sinlyuhan na. Sumama ka sa amin. Kaibigan, ang acquisition contract. Nagpasya ko ng mag-isa. Nabilhin para sa iyo ang shares ni Wu Chen. Bakit mo ibinibigay sa akin ang kontrata? Gusto ko ang ate ko. Kung hindi, mawawalan ako ng buhay. Nananaginip ako. Wu Qingcheng, matapang ka talaga. Pero huwag kayong magyabang. Mayroon pa akong 35% na shares. Ng International Chamber of Commerce. Ang mga stocks mo, lahat ay na-suspend at na-delist, nabili ko na. Impossible. Hindi ka na shareholder ng International Chamber of Commerce. Impossible. Ayon sa Article 13 ng inyong International Chamber of Commerce, ang mga hindi shareholder ay hindi maaaring pumasok sa Council Hall. Ang patakaran ng kumpanya nyo, hindi pa alis? Kaibigan, tapos na ang gawain, una na ako. Salamat sa hirap. Kung may kailangan pa, tatawag ako. Si Yao Fan, kailan mo nakilala ang Pangulo ng Daxa Group? Hindi mahalaga kung kailan. Ang mahalaga ay nalutas na ba ang problema mo? Nalutas na, nasa akin na ulit ang World Chamber of Commerce. Salamat talaga, si Yao Fan, kung hindi dahil sa iyo. Nasayang na sana ang taon-taon kong pinaghirapan. Kung nalutas na ang iyo, maaari bang asikasuhin na ang akin? Bata, malaking tulong ang ginawa mo. Anong gusto mong gantimpala? Kahit ano, ibibigay ko. Sinabi ko na noon, gusto kong matulog kasama ka. Bastos, anong sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling, sinabi mo kung malulutas ko ang problema mo. Matutulog ka kasama ko. Kailan ko sinabi yon? Si Lero ang nagsabi, basta malutas ko ang problema mo. Matutulog ka kasama ko. At kanina, pumayag ka naman sa lahat ng hiling ko. Yun ang sinabi ni Lero, hindi ko sinabi. Gusto mo, si Lero na lang ang kasama mo. Ate, hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Dapat sinabi mo agad kung ayaw mo. Sayang lang ang ginawa ko. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kailangan munang mahinog ang damdamin. Mahinog. Hanggang kailan pa? Nagmamadali ako. Bata, gaano ba kabilis ang gusto mo? Ako. Sabihin mo sa akin, kailan mo naramdaman to? Bago pa ako bumaba ng bundok. Sinungaling. Hindi mo pa ako nakikita noon. Mahalaga ba kung nakita kita o hindi? Si Yao Fan. Sabihin mo. Ito ba ang mahalaga? O ito? Gusto mo bang lumipat tayo ng lugar? Hindi, maganda naman dito. Gusto ko ito. Halika na, ate. Iligtas mo ako. Lahat ba kayong lalaki ganito kabilis? Ginoong Gu, ang dokumentong ito. Boss Gu, hindi ba ako dapat pumasok? Ano ba yan? Hintayin mo ako sa opisina. Sige, sige. May mahalagang bagay akong gagawin ngayon, pumunta ka sa saksuan kong hotel. Hintayin mo ako sa room 301, nandun ako. Para iligtas ka. May pag-asa na. Makakaligtas na ang buhay ko. Mas magaling talaga si senior sister. Lumuhod. Gupitin ang dila at ipakain sa aso.
Kung hindi pa darating si senior sister, siguradong mamamatay ako. Senior sister. Lahat ng pagbabago ng yin at yang, ang buhay at kamatayan ay itinadhana ng langit. Sasabog ang katawan at mamamatay. Pasensya na, Master. Siguro ang kamatayan ang kapalaran ko. Hindi sumabog. Hindi ako namatay. Palang hindi pala kailangang matulog kasama si senior sister para hindi mamatay. Nagsinungaling ba sa akin si Master? Senior sister, hindi ba dapat patay na ako? Hindi pa nagsisimula, paano kita papatayin? Senior sister, sa tingin ko kailangan nating dahan-dahang mag-develop. Ikaw ang nagsabing hindi na makapaghintay, ngayon dahan-dahan na naman. Ikaw na naman. Sabi mo, totoo bang gusto mo ako? Ano ang gusto? Bastos. Hindi mo ako gusto pero gusto mong matulog agad. Ah, hindi, senior sister, ako lang. Eh di gusto mo ako. Kung gusto mo ako, ano pa ang hinihintay mo? Senior sister, sa tingin ko sapat na ito para ngayon. Sa tingin mo pangit ako? Hindi. O hindi mo gusto ang kwartong ito? Kung hindi mo gusto, papalitan ko ito para sa iyo. Basta masaya ka, gagawin ko ang lahat. Bumalik ang isa kong kaluluwa mula kay senior sister. Senior sister, dati gusto kong matulog kasama mo pero sa tingin ko, sapat na ito para ngayon. Tama na yan. Ako. Hindi ko. Ay, pasensya ka na, senior sister. Masyado kang nagmadali ngayon. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Hindi ka makakataka sa akin. Yang Master Zhang, yung pagkuha ng partnership sa International Chamber of Commerce. Kumusta na? Walang problema. Salamat, Yang Master Zhang. Inom ako para sa iyo. Yang Master Zhang, mahina ako sa alak. Uwi na muna ako. Ay, Ruchen. Nalasing. Ihatid kita pauwi para makapagpahina. Huwag na. Ang bango. Tumakas ka, hahabulin kita. Sagipin mo ako. Nakita mo ba ang girlfriend ko? Girlfriend mo. Tanungin mo na lang girlfriend mo. Anong hinihintay mo? Lumabas ka, hanapin mo. Kitty. Makakaligtas ka ngayon, pero sa susunod, hintayin mo lang. Ganda. Huwag kang kikilos ng basta-basta. Tusok sa woozy.
Buhayin ang Rendu. Siyam na langit na karayom. Basag. Bastos, anong ginawa mo sa Kin? Nagsuot ka lang ng damit, tumanggi ka na agad. Ako sinagip kita kagabi. Hindi ka man lang nagpasalamat, nanapak ka pa. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ano ba gusto ko? Umalis ka. Babalaan kita. Huwag kang magbalak na masama. Sa tingin mo, buo ka pa ngayon. Pasensya na, nagkamali ako. Babae ka, mag-ingat ka sa labas. Salamat sa pagsagip mo sa Kin kagabi. Kung may pagkakataon, gagantihan kita. Maraming salamat sa pagdalo sa pagpili ng nobyo ng pamilya Qin. Tulad ng alam ninyong lahat, ang aking kuya na si Qin Hui ay malubha na at hindi na magtatagal, ang aking ama naman ay mahina na. Kaya itinalaga akong pansamantalang pinuno at inatasan akong mag-anyaya ng mga talento sa Jiangcheng. Para sa panganay na anak ng pamilya Qin, na si Qin Ruochen, pumili ng mabuting asawa. Siya ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Naiinip na akong pakasalan siya. Gusto mo bang pakasalan siya? Sa tingin ko, gusto lang niya ang katawan nito. Qin Ruchen, inalagaan ka ng pamilya Qin ng matagal. Ngayon naman ang turn mo na mag-ambag sa pamilya Qin. Ang pagpili ng nobyo ngayon ay panakip-butas lang. Napagkasunduan na ng aking ama at ni Ginoong Zhang na ipakasal ka sa kanya. Bagamat malandi si Ginoong Zhang at ang mga babaeng napunta sa kanya ay hindi nagtatagumpay, ngunit sinabi niya na kapag pinakasalan mo siya, makikipag-ugnayan siya para sa pamilya Qin at makakakuha ng proteksyon mula sa Dragon King Hall. Walang hiya. Hindi ako magpapakasal kay Zhang Yang. Putang ina mo, bastos ka, binibigyan kita ng mukha at ganyan ka. Pakinggan mo. Sa araw na ito, ikakasal ka o hindi, ikakasal ka pa rin. Huwag mong kalimutan, nasa ospital pa ang tatay mo. Naghihintay siya ng bayad namin para sa kanyang paggamot. Magsimula na tayo, mga kapamilya Qin, mga kagalang-galang na bisita, maging mahinahon po kayo. Sa pagpili ng asawa para sa pamilya Qin, mayroon tayong tatlong pagsubok. Ang mga ito ay, una, ang pagkakatugma ng zodiac sign sa kay Qin Ruochen. Pangalawa, ang pagwawagi sa labanan, kahit na ikaw mismo o ang iyong katulong. At pangatlo, ang pagbibigay ng epektibong plano sa paggamot o gamot para sa aking ama. Walang dapat mawala. At syempre, pagkatapos, hindi dapat mawala ang dote. Ang pamilya Qin. Talagang walang hiya. Sino itong pulubing ito? Mukhang isang palakang. Kaya sumingit siya. Sino ang nagkakalakas loob na mag-ingay? Sa seremonya ng paghahanap ng asawa ng pamilya Qin, ang lakas ng loob mo. Ako si Hang Lasundong Emperador. Narito ako upang tuparin ang kasunduan sa kasal kay Qin Ruochen. Tatay, ang sabi ng tiyuhin noon, pinagkasunduan si Qin Ruchen. Narito na siya ngayon. Ano ang gagawin natin? Ako na ang pinuno ng pamilya Qin ngayon. Ako ang masusunod. Tingnan mo ang iyong kasuotan. Isang hamak na probinsyano na hindi abot sa 200 piso. Wala ka pang karapatan na maging bantay pinto ng aming pamilya. Ngunit nangangahas ka pang magsabi na may kasunduan sa kasal sa aming pamilya. Nakakatawa. Utos ng magulang at usapan ng tagapag-ugnay. Ito ang kasulatan sa kasal. Ang pamilya Qin. Hindi naman kayo manloloko, di ba? Ikaw, Magkakilala kayo. magkasama kami nagpalipas ng gabi kahapon. Ano ang pinagsasasabi mo? Nagpalipas ng gabi, Qin Ruochen o Qin Ruochen. Talagang isa kang babaeng walang dangal. Naghahanap ako ng asawa para sa iyo, at ikaw naman, ay kasama nitong lalaki dito sa gabi. Qin Ruchen, alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Ipinapahiya mo ang buong pamilya Qin. Hindi ganyan ang nangyari. Tumahimik ka. At ikaw, batang lalaki, huwag kang magsinungaling. Anong kasunduan sa kasal? Walang seremonya, walang dote, walang pagsusuri sa pamilya, walang pagtutugma ng estado. Sa isang pirasong papel lang, anong kasunduan sa kasal ang pinagsasabi mo? Tama ang sinabi ni Tiyuhin Qin. Sa paghahanap ng asawa ng pamilya Qin, Ginoong Zhang. Paano ako, si Zhang Yang makakalitaan? Nandito na si Ginoong Zhang. Wala na kaming magagawa rito. Ang flying group ng Zhang family ay may bilyon-bilyong ari-arian. Kung siya nga ay narito na, ano pa ang pakay natin dito? Mag-withdraw na lang tayo. Pero si Qin Ruchen ba ay may kasunduan sa pulubing ito? Kasunduan? Ikaw na naman, hayop ka. Kung gusto mong maging aso, walang pumipigil sa'yo. Huwag kang mag-ungol sa hako.
Ang lakas ng loob mong murahin ako. Maniwala ka, gagawin ko sa'yo. Dito umakas na tayo. Daan ka na agad. Zhang Yang, walang hiya ka. May kasunduan kami. Hindi kita pakakasalan. Zhang Xiao, huwag na tayong mag-init ng ulo sa kanya. Kahit anong kasunduan, hindi ko kinikilala yan. Pero Zhang Xiao, dahil narito ka ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng aming pamilyang Qin. Kung hindi mo kinikilala ang kasunduan, ang paghahanap ninyo ng manugang ay batay sa kakayahan, di ba? Sinabi mo yan kanina. Ang salita ng pamilyang Qin ay bato. Pero, bata. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang pagsubok para maging manugang ng pamilyang Qin ay pwedeng ikamatay. Ayos lang. Matagal na akong hindi nakakapatay. Bata, maghanda ka na. Pakikuha ang kapanganakan ni Master Kurong. Inanyayahan ng pamilyang Qin si Master Kurong. Ang kilalang master mula sa 5 lalawigan. Ang galing ng pamilyang Qin. Zhang Yang, ang iyong kapanganakan ay puno ng mga palatandaan ng kayamanan. Sa oras ng kapanganakan, ang panganay ang magiging swerte. Ang yaman ay galing sa mga magulang. Kulang sa kahoy, kailangang umiwas sa panganib. Ang kapalaran mo ay puno ng biyaya at kayamanan. At si Miss Qin ay bagay na bagay sa iyo. Mabuti talaga si Zhang Xiao. Kahit ang kapanganakan ay napakaganda. Sa tingin ko, hindi na kailangang magpaliksahan. Palayasin na lang natin ang hamak na ito. Hayop ka! Umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Hindi pa natin nakikita ang kanyang kapanganakan. Bakit siya palalayasin? Chen Fan. Ang tubig na pumapailan lang sa kanluran ay maikli ang buhay. Sa pagkikita ng dilim, iwasan ang kapahamakan at magtungo sa langit. Ano? Kakaiba ang kanyang kapanganakan. Mukhang ordinaryo. Walang kakaiba. Pero ang kapanganakan mo ay bagay na bagay sa kanya. Hayop ka! Maikli pala ang buhay mo. Kung bagay naman ang kapanganakan, okay na yun. Ano ba ang iniiyak mo? Pupunta na ba tayo sa ikalawang round? Hayop ka! Kung gusto mong mamatay, Sej. Tinutupad ko ang gusto mo. Lilinisin ang lugar para hindi madamay ang mga inosente. Ang paliksahan sa paghahanap ng manugang sa aming pamilya Qin ay laging patas at makatarungan. Hindi mahalaga ang proseso. Ang resulta lang ang mahalaga, ibig sabihin, kahit ikaw mismo. O kahit humingi ka ng tulong, ayos lang. Ang ilang ito laban sa akin lang, patas pa rin ba tawag dito? Siyempre, patas yan. At saka, walang tanong tungkol sa buhay o kamatayan. Para sa isang babae, baka ngayon na ang huling araw mo. Gago, sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa amin? Kung ngayon ka palang luluhod at hihingi ng tawad, maaari akong maging mahabagin at bagbugin ka ng halos mamatay. Halos mamatay lang. Hindi pwede yan. Kapag ako na ang kumilos, hindi ko na mapipigilan. Naghahanap ng kamatayan, bugbugin nyo. Sa bawat galaw ng binatang ito, may bahid ng isang dalubhasa. Baka isa siyang batang maestro. Ang paligsahan mo, napakadali naman. Kailan magsisimula ang ikatlong round? Gago, ano bang ipinagmamalaki mo? Gusto mo pakasalan si King Ruchen? Anong silbi ng pagiging malakas? Ayaw mo bang magbigay ng epektibong plano sa paggamot at gamot na nagbabalik ng buhay? Sigurado ka bang gusto mong makipagpipigay sa akin sa medisina? Ang reseta ng gamot na hawak ko ay binili ko sa halagang 10 milyon. Gubenben Piyuandan. Maaari nitong lubusang gamutin ang sakit na tiyanhan ni Lolo Kim. Katawa-tawa, ang tiyanhan ay hina at hindi kayang tumanggap ng pampalakas at pinangarap mo pang gumamit ng halo-halong pampalakas para pagaling siya. Medyo may alam ako sa medisina. Maaari kong suriin ito. Salamat sa iyo, Ginoong Kurong, ito nga ay. Ang reseta ng Gubenben Piyuandan, maaring makapagpahupa ng sintomas. Ngunit para lubusang gumaling ang tiyanhan, hindi sapat, gago, kung ako sa iyo, susuko na ako. Para hindi mapahiya. Bigyan mo ako ng papel at panulat. Nagpapanggap, gusto kong makita kung ano ang may susulat mo. Ginong Kurong, ano ang masasabi mo? Bagaman hindi ako dalubhasa sa medisina, medyo may alam ako, ngunit ang reseta na ito ay masyadong masalimuot at mahiwaga. Hindi pa ako sigurado kung ito ay epektibo. Medyo may alam ka nga lang, ang reseta ko ay masyadong malalim at mahirap unawain. Kung gusto mong mabuhay ang matanda mong ama, dalhin mo siya rito. Ako ang gagamot sa kanya ng lubusan. Binata, maaari kang magsalita ng basta-basta, ngunit ang gamot ay hindi pwedeng inumin ng basta-basta. Ginoong Kurong, magpahinga muna tayo sa likurang silid, Sage. Bata, niloloko mo ba kami? Kahit si Yar Xiaojiren na magagamot ay hindi kayang pagalingin ang sakit na ito. Sino ka ba para magsalita ng ganyan dito? Talaga bang kaya mong pagalingin ang Tianhan Syndrome? Ang sakit. Sabi ni Master Kurong, hindi pa niya masasabi kung
Epektibo ito. Bakit hindi natin subukan? Baka sakaling gumana. Katarantaduhan. Gaano kataas ang katayuan ni Lolo? Papayag ba siyang gamutin siya? Nang isang hamak na tulad niya, Panginoong Qin. Walang nakapasa sa 3 pagsusuli. Ayoko ang angkan ng Qin. Ay naghahanap pa ba ng manugang? Dahil walang nakapasa ng buo. Hayaan na lang natin si Qin Ruchen. Na pumili sa pagitan ni Ji Zhang at nitong. Hamak na ito. Alam mo naman kung sino ang dapat piliin. Di ba? Kung si Ji Zhang ang pipiliin mo, mapoprotektahan ang angkan nating Qin. Ng Dragon King Hall. Ngunit kung itong walang kwentang ito ang pipiliin mo, wala tayong makukuha. Qin Ruchen, huwag mong kalimutan na nasa ospital pa ang iyong ama. Naghihintay na tayo ang magbayad. Ng kanyang mga gastusin sa paggamot. Anong silbi ng kasunduan sa kasal? Magaling man sa away. Sa huli, wala rin namang nangyari. Paano mo nalaman na ako ang pipiliin niya? Kung hindi ako, ikaw bang pulugin ito ang pipiliin? Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Wala kang pera, kapangyarihan o koneksyon. Anong ihahambing mo sa akin, Qin Ruchen? Bilisan mo at sabihin sa lahat kung sino ang napupusuan mong mapapangasawa? Gandang-ganda. Ano pang hinihintay mo? Pumili ka na. Kung ako ang pipiliin mo. Ang kontratang 10 bilyon ng Universal Chamber of Commerce, agad kong ipapadala sa iyo. Siya ang pipiliin ko. Buisit ka, inaalok kita ng kontrata. At itong pulubi ang pinili mo, hindi ako. Hindi ka karapat-dapat. Huwag mong asahan ang kontrata at gagamitin ko ang lahat ng aking impluensya para pahirapan ang angkan ninyong Qin. Ji Zhang, magpahinahon ka muna. Qin Ruchen, ano ang ginagawa mo? 10 bilyon ang kontratang iyon. Mag-apologize ka agad kay Ji Zhang at pumili ulit. Kayo ang nagapili sa akin. Bukod pa riyan, mayroon kaming kasunduan sa kasal. Kahit malaman ito ng aking ama, hindi niya ako papayagang magtaksil sa pangako. Tama na, tumahimik ka. Kahit hindi mo isipin ang angkan ng Qin, isipin mo naman ang iyong ama. Mga tanga ba kayo? Sinabi lang niya na kaya niyang ibigay. Naniniwala kayo? Naniniwala ako kay Ji Zhang. Ano naman? Kung hindi kayang ibigay ni Ji Zhang ang kontrata ng Universal Chamber of Commerce, ikaw kaya? Kaya mo ba? Hindi ba kontrata lang naman yan? Tatawagan ko lang yan. Napakaliit ng 10 bilyon, kukuha ako ng 11 bilyon para sa'yo. Hoy, Ed. Pumunta ka sa Fortune Hotel para sa aking nobya. Magdala ng kontrata para sa 11 bilyon, sige. Ang pulubing to, nagbibiro ba? Ang lakas ng loob. Nagpupunwaring tumatawa. Ang International Chamber of Commerce. International Chamber of Commerce ang halos kalahati ng negosyo sa Jiangnan. Kung kaya niyang magpadala ng kontrata mula sa kanila, bakit siya napunta? Sa ganitong kalagayan? Anong sinasabi mo? Bakit ka bibigyan ng kontrata ng International Chamber of Commerce? Hayan, magpapadala sila ng kontrata sa'yo? Kapat-dapat ka ba? Masyadong mataas ang pangarap. Pero kung talagang, makakakuha ka ng 11 bilyon na kontrata mula sa International Chamber of Commerce para sa pamilya Qin. Ang tungkol sa'yo at Qin Ruchen, hindi na ako makikialam. Tatay, bakit ka naniniwala sa isang pulubi? Sa tingin ko, palayasin na natin siya. Para makapag-asawa na si Ginoong Zhang. Sinasabi ko ang totoo. Kung pakakasalan ako ni Qin Ruchen, ibibigay ko pa rin ang kontrata. Tama. Ao. Palayasin ang pulubing to. Kung palalayasin ninyo siya, isama ninyo na rin ako. Huwag mo silang pansinin. Hindi lang nila tayo palalayasin. Hihilingin pa nilang manatili tayo. Tito Qin, bakit hindi mo pa siya paalisin? Gusto mo bang makiusap ako sa'yo? Masyadong mataas ang pangarap, paalisin na. Narito na ang kontrata. Ed, Ito ba ang nobya mo? Hindi naman ganoon kaganda, bakit mo siya napili? Kahit anong mangyari, nobya pa rin niya ako. Ikaw, isang estranghero. Ano ang pakialam mo? Sino ang estranghero? Ako ang nagligtas ng buhay ni Xiao Fan. Sino ang estranghero? ate, huwag kang ang magulo. Huwag kang magkamisip, nagdala siya ng kontrata. Ah, nagdala pala ng kontrata. Salamat, Jigu. Salamat sa ngalan ng asawa ko. Salamat, salamat. Ano ka ba? Para kay Xiao Fan ang kontratang ito. Pero dapat tingnan ko kung kanino ko ibibigay. Ate, anong oras na? Ibigay mo na sa akin ang kontrata. Pwede ko siyang bigyan pero may kondisyon ako. Sige, papayag ako. Salamat, ate. Ano bang pinag-aawayan natin? Pare-pareho lang tayo. Sino ba tong lalaking to? Talagang nakakuha siya ng kontrata ng International Chamber. Alam ko na, ito pala yung malaking tao na nagpapanggap na mahina. Kanina, yung mag-ama ng Qin, ang taas ng tingin sa sarili. Ngayon, tingnan natin kung paano nila lulutasin to. Kung hindi mo na kailangan ng kontrata, puputulin ko na lang to. Huwag. Hindi ko akalain na makukuha mo talaga. Yung kontrata ng International Chamber. Yung kontrata ng International Chamber. Salamat. Hindi. Paano nangyari to? Director Gu, sigurado ka bang tutulungan mo tong pulubing to? Kung hindi mo sinabi, muntik ko nang makalimutan. Ikaw, di ba? Ikaw yung gustong pahinain ng pamilyang Kim. Kung ganoon, wala akong magagawa. Kundi pahinain din ang Fiang Group. Si Xiao Fan at ako, pare-pareho lang. Ang sinasabi niya,
Ay ang sinasabi ko. Gawin mo. Opo, Director Gu. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang International Chamber, matagal na nagpalit ng may-ari. Sao na ang apelido, di ba? Parang hindi updated ang balita mo. Tinulungan ko ulit ang ate ko na manatili sa pwesto bilang chairman. Ikaw, Tumutulog ang telepono mo. Hindi mo sasagutin? Natatakot ka ba? Na mapabagsak ang Fiang Group? Mapabagsak? kailangan ko ba ng tulong mo? Walang kwenta. Anong ginawa mo sa labas? Anak ng demonyo? Pinahina mo ang kumpanya. Ano? Umuwi ka rito. Hindi pa tapos to sa atin. Anong relasyon mo kay Gu Qincheng? Iniligtas ko ang buhay ni Xiao Fan. Utang na loob sa pagliligtas. Mag-iiwan ako ng pinto mamayang gabi. Aalis na muna ako. Ang Cold Heaven Syndrome tuwing kalagitnaan ng buwan. Lalong lumalala ang sintomas. Ito ang warm blood pill. Hindi man ito makakapagaling ng tuluyan pero kapag nag-umpisa. Ang Cold Heaven Syndrome makakatulong itong magpahupa. Dahil sa asawa ko. Ibibigay ko na to sa'yo. Panginoon, masama ang lagay. Inatek si Ginoo. Pakitawag si Dr. Zhao. Dr. Zhao, tingnan ninyo ang tatay ko. Dr. Zhao, ano ang lagay? Ang sakit ng tatay mo. Malalim na ang lagay. Mga karaniwang paan, wala na. Walang magagawa kahit sino pa yan, maliban na lang kung may lumang reseta. Ng warm blood pill na nakasulat, mapigilan ang sakit ng tatay mo. Anong sinabi mo? Warm blood pill. Paano mo nalaman yon? Ah, ganito po Dr. Zhao. May isang pulubing walang kwenta ngayon. Binigyan niya ako ng bote ng gamot. Parang warm blood pill ang tawag. Sabi niya parang makakatulong daw sa sakit ng tatay ko. Bilis, kunin mo yung gamot, ipakita mo sa akin. Naku Dr. Zhao, pulubi lang yon, baka nagkataon lang. Nag-imbento lang ng pangalan para manakot. Sinong maniniwala diyan? Nagkakamali lang ako. Gamot mula sa lumang reseta. Sinong makakapagbago niyan? Kunin mo nga agad, ipakita mo sa akin. Sage. Heto na Dr. Zhao. Ito yung gamot na binigay ng pulubi. Ito nga yung warm blood pill. Maliligtas na ang tatay mo. Sa buong mundo, may ganito palang tao. Kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong maging estudyante niya. Dr. Zhao, gising na ang tatay ko. Tay, kamusta pakiramdam mo? Naku, mas maganda na pakiramdam ko. Mabuti naman. Salamat Dr. Zhao. Hindi ako ang may gawa niyan. Ibinigay lang yan ng iba. Sino? Tay, si Qin Ruochen. Yung in-employ na walang kwenta. Asawa niyang si Chen Fan ang nagbigay. Sabi niya makakatulong daw yon sa sakit mo. Ngayon, Lolo Qin, siya lang ang makagagamot sa'yo. Hanapin niyo siya agad. Sige, huwag kang mag-alala, pupunta na ako. Huwag kang mag-alala. Qin Ruochen, pinatay mo ang pamilya. Alam mong kailangan ng Qin family kay Zhang Yang para sa proteksyon ng Dragon King Temple. Pero pinili mo tong pulubing to. Ano na ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam, kung ikakasal ka kay Zhang Yang, makukuha ng pamilya natin ang proteksyon ng Dragon Lord Temple. Ngayon, hindi lang natin makukuha ang proteksyon ng Dragon King Temple. Gagantihan pa tayo ni Zhang Yang. Kaya responsibilidad mo to, kung hindi. Ikaw at ang tatay mo, palalayasin kayo at bahala na kayo sa buhay. Grabe naman kayo. Greb, sabi ng lolo mo, malas ka mula nang ipinanganak ka. Lumalala ang kalagayan niya. Ginamit lang namin kayo lahat ng mga taon to. Kayong nagkapili sa kin, bakit nyo kami palalayasin? Nandito ako, huwag kang mag-alala. Bakit? Huwag mong kalimutan ang kontrata ng International Chamber of Commerce. Nasa amin, kung hindi namin. Babayaran ang gamot ng katay mo, mamamatay na lang siya. Kung wala ako, walang saysay ang kontrata. Ikaw na hampas lupang pulubi. Ala kang pakialam sa sinasabi ko. Nakasagasa ka na kay Zhang Yang. Hirap na hirap ka na sa sarili mo. Makikialam ka pa sa aming pamilya, Kin. Nakakatawa. Chen Fan, sumama ka na sa akin ngayon din. Pagamutin ang lolo. Sasama lang ako dahil sinabi mo. Ayos lang yan. Sage. Medyo mabigat yung mga sinabi ko kanina. Biro lang yun. Huwag mo nang isipin, okay? Dahil pinili ka ni Ruchen. Magkakapamilya na tayo. Lolo ni Ruchen. Lolo mo na rin yan. Di mo naman siya pababayaan. Di ba? Sinabi niya kanina, hindi na siya parte ng pamilya Kin. At ninanakaw pa niyo ang kontratang pinaghirapan ko. Ngayon kayo nagsisisi.
Huli na ang lahat. Sa niya, wala kang magandang kahihinatnan. Magsugod ka na at iligtas ang lolo ko. Kung hindi, kailangan ka niya. Baka sakali pa naming mapakiusapan siya. Hoy, tol. Huwag kang magpakapalagay. Kung di ka sasama, papaalisin kita sa Jiangcheng. Umalis ka. Sigish, maghintay ka lang. Maghintay ka. Pinipilit na nga nila ako. Ngayon lubos-lubusin mo pa. Nasagasaan mo sila. Mahihirapan na tayo ngayon. Kahit di mo sila sagasaan ngayon, mahirapan pa rin tayo sa hinaharap. Mas mabuti pang, ilabas mo na ang galit mo. Sumama ka sa akin sa bahay, may sasabihin ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Pero alam ko, espesyal ang relasyon mo kay Gu Qincheng. Marami kang babae sa paligid, di ba? Naglalaro lang tayo. Pag natapos ko ang problema ko, pakakawalan kita. Hindi ganoon yon. Narinig ko ang usapan mo kay Gu Qincheng kanina. At naintindihan ko, kung hindi ganoon, ano ba talaga? Sabi ng master ko, kailangan kong pakasalan ka. Kung hindi, magiging walang kwenta na ako. Kung pinapakasal ka sa akin ng master mo, ano naman ang relasyon mo kay Gu Qincheng? Si master ko rin ang nag-utos na hanapin ko siya. Anong klaseng master yan? Sa susunod, mag-isip ka naman, bago ka gumawa ng dahilan. Ako, Gusto mo lang akong pakasalan. Dahil lang sa walang saysay na kasunduan. hindi sinabi ng aking master na ang lakas ay. Ako ay henyo, kulang ako ng 3 kaluluwa at 1 espiritu. Kailangan kong gawin ito para mabawi ang aking kapangyarihan. Sige na. Hindi ako karapat-dapat sa isang henyo tulad mo. Ruo Chen, tingnan mo kung sino ang dinala ko. Ruchen, matagal na tayong hindi nakita. Ngayon lang ako nakauwi galing abroad. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Hindi ko inaasahan, huli na pala ako. Ruo Chen, Siya si Chen Fan. Chen Fan, dapat mong malaman ang iyong lugar. Kung hindi lang nasa abroad noon si Gu Xiao. Sa kalagayan mo, hindi mo karapat-dapat si Ruo Chen. Ano ngayon? kaya huwag kang magkaroon ng anumang maling akala. Bumalik na si Gu Xiao. Wala ka nang kinalaman dito. Tama na, Yan Ran. Bakit kayo nandito ni Gu Xiao? Ruchen, inaapi ka ni Kinlin. Kailangan nating humanap ng paraan para ayusin ang usapin sa Dragon King Palace. May naisip na akong paan para sa'yo. Anong paan? Kahit na si Zhang Yang ay malapit sa mga boss ng Dragon King Palace, may connection tayo. Pwede nating hilingin ang tulong nila. Pero bakit nila ako tutulungan? Magkaklas sa kolehiyo si Gu Xiao at Wang Zicheng, anak siya ng boxing champion ng Dragon King Palace. Bago kami pumunta dito, nakausap na namin siya. Salamat, Gu Xiao. Nakausap ko na sila pa sa inyo. May trabaho pa ako sa kumpanya. Hindi na ako sasama sa inyo. Malaking tulong na ang ginawa mo. Nahihiya pa ako. Naabalahin ka pa ulit. Ruchen, bakit mo siya isinasama? Sige na, para makita niya ang agwat ninyong dalawa. Sa billiards hall, huwag kang magsalita ng basta-basta. Naiintindihan mo. Hindi ako nagsasalita ng basta-basta, totoo lang ang sinasabi ko. Manager Wang, pasensya na at nahintay ka. Ito si Qin Ruo Chen ng pamilyang Qin na sinasabi ko sa'yo. Ikinagagalak kitang makilala. Manager Qin, bantog ang iyong kagandahan sa Jiangcheng. Ngayon ko lang nakita. Talagang napakaganda mo. Sobra naman ang papuri mo, Manager Wang. Kumusta, Manager Wang? Sino ito? Ako ang asawa ni Qin Ruchen. Ako si Chen Fan. O, Gino Chen. Saan ka nagtatrabaho? Gino Chen? Wala akong trabaho ngayon. Nakikita ko sa'yo, Gino Chen. Mukhang malakas ka pa. Pwede kang maging bodyguard sa kumpanya ko. Bibigyan kita ng 3,500 bawat buwan. Ano sa tingin mo? Sige, pero kailangan mo muna kausapin si Gu Qincheng. Gusto mo akong kunin. Ano? Gu Qincheng. Ang samba, si Gu Qincheng ng International Chamber of Commerce. Nagsisinungaling lang yan. Pulubi lang yan. Inampon lang ni Ruo Chen. Boss Wang, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Mahilig lang yan magbiro. Ang pagpunta namin ngayon ay para humingi ng tulong. Ipakilala mo sana kami. Sa Boxing King ng Dragon King Temple. Tungkol dito. Depende na yan sa sinseridad ni Boss Qin. Boss Wang, sabihin mo lang ang hiling mo. Susubukan kong matugunan. Sage. Isang ordinaryong tao lang ako. Hindi ako tumutulong ng walang kapalit. Mukhang diretso kang tao, Boss Qin. Kaya't hindi na ako makapaligoy-ligoy pa. Pwede kitang ipakilala sa Dragon King Temple. Pero kailangan ko ng 10% tubo mula sa pamilya Qin. 10%. Boss Wang, nagbibiro ka ba? 10% tubo. Impossible. Boss Wang, hindi mo ba kami pinapahirapan? Ipinakilala kami niyong Master Go. Pinapasok ko kayo dahil sa respeto ko kayong Master Go. Kayo ba ang magdedesisyon kung mahirap o hindi? Linawin natin. Ayong dalawa ang may kailangan sa akin. Boss Wang, Nagnegosyo tayong lahat sa Beijing. Madalas tayong magkita. Hindi magandang ugali ang pagsamantala sa kalagayan ng iba. Anong magandang ugali? Ito ay mundo na malakas kumain sa mahina.
Aya't magbigay kayo ng 10% tubo, pamilyakin, o maghintay kayong mamatay. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ayo na ang bahala. Per. Dinala mo ang mga babae. Dinala mo ang mga babae sa lugar ko. Nang hindi mo man lang ako sinabihan. Hindi mo ba ako iginagalang, Botsing King? Hindi sila ang mga babae ko. Humihingi sila ng tulong para makilala. Mga gandang babae. Kung lalabas kayo para maglibang. Kung lalabas kayo para maglibang, huwag kayong mahiya. Halika, samahan mo kami maglaro. Pasensya na, boxing champ, hindi kami maunong. Okay lang yan, tuturuan namin kayo. O kaya, pumunta tayo sa lounge. Mas masaya. Boss Wang, sabihin mo naman. Dala kami ni Kuya Gu. Champ, hindi sila ang babae ko. Kung gusto mo ng babae, tatawag ako ng 2 ngayon. Kanino ako makikipaglaro, wala kang pakialam. Umalis ka diyan. Tana, mga ganda, samahan nyo kami sa lounge. Ipapakita ko sa inyo, isang tira, pasok. Pasensya na, talagang hindi kami marunong. Aalis na kami. Sa lugar ko, hindi ako ang nagsabi ng aalis. Sino ang maglakas loob umalis? Ano ang gagawin niyo? Chen Fan, walang kwenta ka. Lalaki ka pa ba? Pinapanood mo lang, na inaapi si Ruchen? Ikaw ang nagsabi na huwag magsalita, ngayon ako ang sinisisi. Gusto mong maglaro, tol? Ano ang ginagawa mo, tanga? Bitawan mo ako. Mahilig ka sa laro? Bigyan kita ng isang tira, pasok. Gago, sinuntok mo ang boxing champ. Gusto mo bang mapahamak si Ruchen? Champ, siya ang sumuntok sa'yo. Wala akong kinalaman, hindi ko siya kilala. Alis na ako. Chen Fan, ano ang ginagawa mo? Nagagulo ka, alam mo ba? Ayos lang, tol. Mahilig ka sa laro, sasamahan kita. Maglaro, di ba? Umuwi na kayo, okay lang. Pero, wag ng pero. Sariling gulo. Siya ang dapat humarap. Masaya ba, tol? Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Si Dingpeng ang kuya ko. Si Daoy ng Dragon King Palace ang master ko. Patay ka. Ano pang hinihintay nyo? Durugin nyo siya. Hoy, huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa'yo. Hindi basta-basta ang Dragon King Palace. Dragon King Palace? Paano nagkaroon ng tulad mo sa Dragon King Palace? Si Eker. Ang nagturo sa inyo ng ganyan. Patay ka, tandaan mo. Hindi ka papatawarin ng Dragon King Palace. Hindi ako papatawarin. Tol, hindi ako papatawarin. Patay ka. Tol, Yan Ran, sabihin mo. Hindi kaya magkaroon ng problema si Chen Fan. Walang kwenta. Basura. Puro kapalpakan lang. Kung may mangyari, mas mabuti pa. Para makapagsama ka ng hayagan. Ay Go Xiao. Pero ginawa niya yun. Para sa atin. Puro dahas lang, bago siya kumilos. Inisip mo ba? Sige, sasaklolo na lang ako sa kanya. ay, andito ka pa. Sakay na rin ako. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-away kagad. Alam mo ba, delikado yan? Walang kwenta ka. Hindi mo man lang matulungan si Ruchen. Ngayon, ikaw pa ang dahilan kung bakit nagalit. Ang Dragon King House niya. Basura siya. Hindi lang suntok kahit patayin ko siya. Sasama na pa ako ng Dragon King. Hinagay ko mas nila. Wala nang pag-asa. Kung magpapatuloy ka, ikakansela ang kasal natin. Ako. Walang kwenta, walang kwenta. Sage na, yan Ran. Ano na ang gagawin natin? Hindi natin nakasama ang Dragon King's Hall. Galit pa sila sa atin. Tulungan nyo ako. May gagawin ako, alis muna ako. Ano nang gagawin niya? Takot na yan sa gulo mo. Ngayon, nagtatago na lang. Tigil. Kung itusok mo yan, siguradong mamamatay siya. Sino ka? Bakit ka pumasok nang walang paalam sa aking Jukaishay? Ako si Chen Fan. Siya ang nagpatawag sa akin para iligtas siya. Katawa-tawa. Tingnan mo ang itsura mo. Tatay ko, magpapatawag sa'yo. Tatay ko, magpapatawag sa'yo para iligtas siya. Binata, pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Yang kakayahan mong yan, may nagdududa pa. May nagdududa. Ayoko lang. Na ikaw ang makapatay sa kanya. Si Iya Zhao, dekada nang nagpapagamot. Sa mga mayayaman at mahihirap, kilala bilang national physician. Hindi pa. Nagamatay ang pasyente niya. Nagamatay ang pasyente. Marunong ka ba magpagamot? O kaya bang buhayin ang patay? Humarap ka pa kay Iya Zhao. Nahulaan mo. Marunong ako. Pero marunong ako. Kung paano siya bubuhayin ulit. Kalokohan.
Bahala ka kung paano ka pumasok. Umalis ka na ngayon din. Yarjao, pakiusap, tuloy mo lang ang paggamot sa ama ko. Ang chinong acupuncture sa siyam na palasyo ng tiyan ay talagang nakakapapahupa ng kanyang mga sintomas. Pero pinapabilis mo lang ang kanyang pagkamatay. Hindi sakit ang meron siya. Putangina mo, naniniwala ka bang hanap ako ng tao para bugbugin ka palabas? Bata, nakikilala mo ang sinong acupuncture sa siyam na palasyo ng tiyan? Ibig sabihin may talino ka. Pero bata, paulit-ulit mong sinasabing papatayin ko si Jikian. Sasabak ka ba sa pustahan sa akin? Ano pustahan? Kung nagamot ko si Jikian, magmamakaawa ka sa amin ni Jikian. At lumiyuko ka siyang nagpamamakaawa at humingi ng tawad. Paano kung hindi mo nagamot? Kung hindi ko siya nagamot, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko sa iyo. Magmamakaawa ako sa iyo, at ituturing kitang guro. Sige, simulan na natin. Yarjao, bilisan mo naman ang paggamot sa ama ko. Gumalaw ang mata ng tatay ko. Salamat, Yarjao. Walang anuman, MS ko yan. Ang pagliligtas ng buhay at paggamot ay tungkulin ng isang manggagamot. Bata, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sa murang edad mo, alam mo ang sinong acupuncture sa siyam na palasyo ng tiyan. May talino ka talaga. Pagkatapos mo magmakaawa sa akin at umamin sa iyong pagkakamali. Pwedeng pag-isipan kung kunin kang estudyante. Tignan mo ang ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Tatay, anong nangyari sa iyo? Bilisan mo, Yarjao. Bakit biglang nagdugo ang bibig ng tatay ko? Ano ito? Akala ko nagamot ko na si Jikian. MS Uyan, pasensya na, wala na akong magagawa. Anong gagawin natin? Kulungan mo naman ang tatay ko. Ngayon, sa buong mundo, isang tao lang ang makakapagligtas sa kanya. Iyon ay ang manggagamot na gumawa ng warm blood pill. Ito. Warm blood pill? Ikaw ba iyon? Ang nagbigay ng gamot kay Kinrong? Manggagamot, ang aking mga mata ay bulag. Patawarin mo ako, manggagamot. Yarjao, isang batang lalaki lang siya. Anong manggagamot? Tumayo ka. Tulungan mo ang tatay ko. MS Kin, ito ang tinutukoy ko, ito ang aking. Palaging sinasabing buhay na maliit na huwatu. Ano? Ikaw ang manggagamot. Sige, huwag ka nang lumuhod. Tumayo ka na. Hindi ba't sinabi ko na? Si Kian Yu daw ang nag-utos sa akin na iligtas ang kanyang buhay. Kayong lahat ang pumipigil. Pasensya na. Ikaw ay mabait. Tulungan mo naman ang aking ama. Munting diwata. Iligtas si MR Kian. Kahit nakunin siya ni Hades sa hating gabi, kayo kong idelay hanggang madaling araw. Paano natin gagamutin si MR Kian? Batang doktor? Hindi sakit yan, nasasapian siya ng masamang espiritu. Kailangan natin maghanda ng altar para sa ritual. MR Chen, handa na ang altar, tubig at peachwood sword. Nakahanda na lahat para sa'yo. Kalahating mangkok ng tubig sumasalamin sa sansinukob. Isang magic talisman sumusubok sa mga Diyos at demonyo. Yapak sa yinyang at 8 trigrams. Hawak ang wood sword pumapatay sa masasamang espiritu. Batang wala pang balahibo, nangahas na gumawa ng ritual? Sinira mo ang plano ko. Hindi mo kaya. Patayin sila, sapat na yon para sa akin. Ipinagbubuhos ang alak, pinapakalma ang mga espiritu. Ang enerhiya ng tao mananatili sa langit, lupa at tao. Batang doktor, ayos ka lang? Dalawang masamang espiritu lang, di problema. Okay lang ako. Pa, kamusta ka na? Mas magaan na pakiramdam ko. Salamat sa iyong tulong, Batang Chen. Yarjao, bakit ka narito? MR Kian, inanyayahan ako ni MS Kian para gamutin ka. Pero hindi ko inaasahan. Namuntik na kitang mapatay. Ako po ay humihingi ng tawad. Yarjao, hindi mo ako nagamot. Hindi dahil sa mahina ang kakayahan mo. Huwag mo nang isipin yon. Salamat, Chen Fan.
Nagamali ako sa'yo. Pasensya na. Okay lang. Tinulungan din ako ng tatay mo dati. Ayoko nang may utang na loob. Ang malaking tulong mo ngayon ay hindi ko kayang bayaran, Batang Chen. Ano sa palagay mo ang anak kong? Say shooting? Kung wala ka pang kasunduan, ibibigay ko sa'yo ang anak ko. Ano nang sinasabi mo? Ang ama ang nakakakilala sa anak. Alam ko ang nararamdaman mo. Hindi pwede. Sinabi ng master ko. Na isa akong henyo, kailangan kong makipag-dual cultivation sa 3 kong ate. At sa aking kasintahan, sa ibang babae, hindi ko na kayang mag-alaga pa. Henyo nga talaga ang batang doktor. Matagal nang ang bayani ay para sa magandang dilag. Pero Batang Chen, 4 na meron ka na, 1 pa, hindi naman masyado. Pa, narinig mo ang sinabi niya. Mukha siyang playboy, ayoko sa kanya. Batang Chen, ang usaping ito, pag-usapan na lang natin sa susunod. Pwede? Sige, hindi na muna. Para sa malaking tulong mo, mayroon akong investment crew. Ang tiyan siyang kapital, gusto kong ibigay ito sa'yo. Pakiusap, tanggapin mo ito. Ano nang gagawin ko dyan? Hindi ko alam pangasiwaan yan. Marunong si Shooting. Pwede kang tulungan ni Shooting, Little Fairy. Tanggapin mo na, kung hindi, mag-aalala si Elder Kian. Sige, tanggapin ko na lang. Divine Doctor. Tatanggapin ko ang pag-alang mo, pero pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Hindi pwede, matanda ka na, average lang ang talento. Hindi ka karapat-dapat maging estudyante ko. Pero, dahil sa pagtawag mo sa akin ng sir, kung may problema ka, pwedeng tulungan kita minsan o 2 beses. Salamat, Mr. Chen. Kung okay ka na, alis na ako. Kailangan kong umuwi agad para mag-bonding sa asawa ko. Yemie, di ako pinapansin ng lalaking to. Tingnan natin. Anong klaseng babae ang papansinin mo? Anak kang walang hiya. Pinapunta ka namin para makipag-ugnayan sa Dragon King Hall. Pero pinagbubunan wala ganda ang Bossing King. Gusto mo bang sirain ang Kin family? Hindi ganoon, sinubukan kaming gahasin ng Bossing King. Ni Yanran at ako. Kaya pumigil si Chen Fan. Tumigil ka. Bakit? Anong problema kung gusto ka matulog ng Bossing King? Dahil babae kang walang hiya. Isuot mo to at mag-apologize ka agad sa Dragon King Hall. Kung hindi, maghanda ka para sa libing ng tatay mo. Mga taga-kin, ang lakas ng loob ninyo. Hinamak pa ninyo ang junior brother ko, Little Kitty. Nandito na senior brother ko. Tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa'yo. Brother Ding Ding, Botsing King. Pakiusap, huwag kayong magalit. Wala talagang kinalaman ang Kin family dito. Sa Little Kitty lang, too. Dadalhin na namin siya sa Dragon King Hall para mag-apologize sa inyo. Nga, Little Kitty, tumayo ka na't mag-apologize. Bilis, mag-apologize ka sa boss ng Dragon King Hall. Bilis. Sila ang may kasalanan. Bakit ako ang mag-apologize? Mga taga-kin, matigas ang ulo ninyo. Hindi po, hindi po. Little Kitty, dalhin mo ko sa Dragon King Hall. Anong ginagawa ninyo? Pare, last time di tayo nakapaglaro ng maayos, ngayon laro tayo. Chen Fan, umalis ka na. Di ka nila papatawarin. Ayos lang. Last time di ako nasiyahan. Ngayon marami akong tao, laro tayo ng maayos. Little Cutie, gusto mo na bang mamatay? Hinamak mo ako? Mga bro, bagbugin ninyo to. Halimaw. Halimaw talaga ang batang to. Halimaw. Kuya Ding. Walang kinalaman ang pamilya namin, ang mga kin, sa halimaw at sa bisit na to. Huwag mo kaming, ang pamilya namin, isipin na masama. Paano nyo nagawa yon? Samahan ko sila, laro tayo. Chen Fan, ano ba talaga ang gusto mo? Ayos lang, ayos lang. Ganito ba ang turong pagiging tao sa Dragon King Palace? Sabihin ko sa'yo, ang master ko ay, si Dao Yi ng Dragon King Palace. Kung sasaktan mo pa ako, papatayin ka talaga ng master ko. Ano nang sinabi mo? Ulitin mo. Boss. Awa, mali ako. Hindi na kita guguluhin. Hindi kita papatayin, dalhin mo ako sa Dragon King Palace. Dito ka na lang, ayusin ko ang Dragon King Palace. Tara. Nakakatakot. Buisit na walang kwenta to, malas. Sana mamatay na sa Dragon King Palace. Ano nang ginagawa mo? Buisit, bilis. Humingi ng tawad sa Dragon King Palace. Presidente Gu, kinuha si Chen Fan ng Dragon King Palace.
Anong ginagawa nyo? Dalawa kayong tanga. Sinong pumasok? Di mo ba nakikita? Nag-i-enjoy ako. Labas. 0.03 master. Tulong. May gustong pumatay sa akin. Ako nga, gusto kitang patayin. Master. Si, siya yon. Ikaw si Daoye. Halika rito. Lumabas ka muna, hintayin mo ako. Sige. Honey, wag kang lalayo. Tatawagin kita pagkatapos. Nakakainis. Be. Gago ka. Sino ka? Tong tropa mo, paulit-ulit akong inaasar. Di mo pinapansin bilang master, kaya tinuruan ko. Gago ka. Gago ka. Ang tapang mo ay. Sinaktan mong tao ko. Tapos dito ka pa mismo pumunta. Magulo. Huwag mong saktan. Mga asong ulo niyang mga yan sa labas. Di ba ako pwedeng dumalaw sa pinuno? Kailangang patumbahin kita. Ero. Bago mo patumbahin ang aso, tingnan mo muna ang may-ari. Sabihin ko sa'yo, galit na galit si Dao. At malalang. Ang magiging resulta. Tumawag ka ng tao. Seg. Bilisan mo. Hinihintay ko na tawagin mo si Lin Yuenyang. Batang hampas lupa. Natatakot ka na ba? Walang problema, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhod ka, at sampalin mo ang sarili mo. Kung gagawin mo yon, kalimutan na natin ang lahat. Ito lang ba? Ang mga basurang ito, wala na bang ibang malakas sa Dragon King Temple ninyo? Ang yabang mo talaga. Suntukin siya. Sino ka ba talaga? Sa murang edad, ganyan na ang galing mo. Talagang, kaapat dapat kang magyabang. Pero kung ikukumpara kay Dao, hindi ka pakatapa. Ako ang paboritong mag-aal ng Dragon King Temple. Ganito na lang, mahilig si Dao sa mga taong may talento. Lumuhod ka ngayon at magmano sa akin ng 3 bises. At kalimutan na natin ang mga nakaraan. Bibigyan pa kita ng posisyon bilang kaliwat kanang tagapagtanggol. Gago, nagtuturo ka ba sa master? Hampas lupa, pag-isipan mong mabuti. Kung susunod ka sa akin, ibig sabihin sumali ka na sa Dragon King Temple. Magiging miyembro ka na ng Dragon King Temple. Ay rekomenda kita sa master. At hihilingin kong tanggapin kanyang estudyante. Sa'yo. Malaking yaya yan. Hindi basta-basta makakapasok sa Dragon King Temple. Kailangan mo pa ba akong magrekomenda? Hampas lupa, huwag kang walang utang na loob. Isang karangalan na pinapansin kita. Kung hindi mo yon maintindihan. Ang master mismo ay hindi maglalakas loob na tanggapin akong estudyante. Ang lakas ng loob mo. Naghamon ka sa master namin. Ayaw mo na bang mabuhay? Uy, pare, tapat ka pala ah. Umiwas ka pa. Umiwas ka pa. Ano ba ang tinatakbuhan mo? Nandito ako. Ano ba ang tinatakbuhan mo? Master, ang asong ito ay sobrang yabang. Huwag mo siyang palalampasin. Siya ang naghamon sa ating. Niwala siyang respeto sa ating pinuno. Kung malaman ito ng iba, saan na ang mukha natin? Anak ng tupa. Huwag mong sisihin ako kung magbago ang pakikitungo ko. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ginamit. Papatayin kita ng walang liginan. Maglalaban pa ba kayo o tatawagin nyo na ang pinuno nyo? Hindi ako. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Kunin mo ang aking 4 na metrong habang espada. Master, nasa iyo naman ang espada. Anak ng tupa, ang espadang ito ay gawa sa meteorite iron kahit sa katawan ng isang grandmaster. Parang naghihiwa lang ng gulay.
Kapag si Master Dao ay humugot ng espada, ang buhay ay hindi sigurado. Patay ka na. Ano ka ba? Akala mo sino ka? Nanghamon ka sa akin, at tinanggihan mo pa ang aking master. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mas matigas, ang espada ng aking master, o ang iyong bibig. Anak ng tupa, mabuti nang mamatay ka sa kamay ni Master Dao. Sa daan patungong impyerno, mayroon ka pang ipagmamalaki. Ito lang. Ang kalawang na bakal na ito. Ang ipinagmamalaki mo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang Grandmaster ng martial arts. Tigil, anak ng tupa, walang kang delikadesa. Anong klaseng eksperto ka kung puro takbo lang ang alam? Kung matapang ka, huwag kang gumalaw, huwag kang tatakbo. Sige, halika. Anak ng tupa, na kaya mong Saklutan ng kalawang na bakal na ito. Dapat lang, hindi ba? sino ka talaga? Siya ay isang taong hindi mo dapat hamunin. Pinuno, tamang-tama ang pagdating mo. Ang batang ito ay nanggulo dito. Hindi ko siya kayang talunin. Anak ng tupa, dumating na ang ating pinuno. Ang kaunting kakayahan mo. Sa harap ng ating pinuno ay paang manok at aso. Maghanda ka. Lumuhod. Pinuno? Siya ang pumatay sa akin. Bakit ako ang papaluhodin? Kung hindi lang dahil sa akin, sa mahinang kakayahan mo. Kung papatayin ka niya. Patay ka na noon pa. Maliit na kapatid, bakit ka ganoon? Pagbaba mo, si kuya agad ang hinanap mo. Wala ba akong halaga bilang iyong RG? Ate, hindi ba't dinala ako ng mga tauhan mo? Dinala ako rito. Munting kapatid, paano mo sila gustong parusahan? Paumanhin, hindi ko alam na kapatid mo siya. Kung alam kong kapatid mo siya, kahit 10 tapang, kahit 100 tapang, hindi ko siya sasaktan. Kanino ka dapat humingi ng tawad? Hindi mo ba alam? Naiintindihan. Tumayo. Papaumanhin. Hoy, tigil. Ate, tao niya siya. Hindi ko pakialam. May urgent akong kailangan sa'yo ngayon. Di pa kayo umalis. Opo, alis na tayo. Munting kapatid, ano nang urgent na kailangan mo? Ate, tulungan mo ako. Sinabi ng master, kahit nawala lahat ng lakas mo. Pero nakita ko kanina, ang galing mong lumaban. Paano kita tutulungan? Mahaba ang kwento. Kailangan ko munang matulog kasama mo, urgent. Matulog kasama? Bastos, haha. Hoy, pero di ba't may atmo at fiance ka na? Ang bilis mo namang mag-etset. Ate, hindi yon ang akala mo. Sabi ng master. Ako'y isang henyo, pero kulang ako ng 3 kaluluwa at 1 espiritu. Kailangan kong matulog kasama kayo. Xiao Fan. Ayos ka lang ba? Ate, bakit ka nandito? Xiao Fan, hindi lang ikaw ang may karapatan sa kanya. Bakit di ako pwedeng pumunta? Gusto mo bang mag-isa sa kanya? At saka, kahit ikaw ay kapatid din ni Xiao Fan. Pero dapat malinaw kung sino ang mas nakatatanda. Huwag mong isipin na dahil ate ka, mas mataas ka sa akin. Hindi pa sigurado kung kanino si Xiao Fan. Hoy, 2 ate. Tumahimik ka. Ate, anong nangyari sa'yo? Wala. Pangalawa, magkakapatid tayo. Kung may problema ka, huwag mo kaming itago. Iniutos ng master nang bumaba si Xiao Fan na wala lahat ng lakas niya. Ayokong isangko siya sa mga away sa mundo. Anong nangyari? Baka kaya kong lutasin. Noong bumaba ko, nang itatag ko ang Dragon King Hall sa Jiangcheng, nag-away ako para sa teritoryo. Nasaktan ko ang lokal na gangster na si King Chan. Ang mga sugat ko ay nakuha ko mula sa mga ekspertong dinala niya sa paglalaban namin. Hindi, pero huwag mong isiping tulungan ako. Kahit ako ay hindi kalaban niya.
Kung pipilitin mong sumali, mas lalo ka lang makakasagabal. Talunan ka na, ang tapang mo pa. Kung siya lang mag-isa, hindi siya gaanong banta. Pero nagdala pa siya ng isang sobrang lakas na eksperto mula sa labas. Mas mataas ang antas niya kaysa sa akin. Master, may nagpatawag sa iyo. Dito muna kayo, babalik ako agad. Si Sister Earth, isang martial artist na Grandmaster. Halos walang katapat sa mundo. Kung may mas mataas pa sa kanya, talagang isa siyang kilalang tao. Si Yao Fan, hanggang saan na ang paggaling ng lakas mo? Kaya mo matulungan si Second Brother. Kung Grandmaster, 30% ang sansa. Kung mas malakas pa, baka kahit ako ay wala nang magagawa sa ngayon. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Master Sister. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Sister Earth. Ano ito? Ito ay ibinigay sa akin ng ating guro bago siya bumaba ng bundok. Yin at Yang ang nag-ugnay, lahat ng bagay ay nagkakatawang tao. Ang kapalaan ni Sister Air ay may kaugnayan sa iyong kaluluwa at tiyak na magkakaroon ng malaking panganib. Ngunit wala ka ng lakas, kaya kailangan mong makipagtalik sa iyong Master Sister upang malampasan ang panganib. Si Yao Fan, may iba ka pa bang paraan? Pero, Anak ng tokwa, gusto mo bang panoorin lang? Namamatay ang iyong sister. ayokong may mangyari kay Sister Earth. Ang init. Master Sister. Tinago mo pa sa akin. Kinain mo na ang ating junior brother. Pareho kaming may gusto. Sister Earth, saan na yon ang sinasabi mo? Ngayong gabi, inimbitahan ako ni King Chan na magkita sa Hall of Brotherhood. Ang mga antas sa mundo ng martial arts. Sa mundo ng martial arts, hindi tatatasin. Huwag kang mag-alala, Sister, nandito ako. Wawasakin ko ang lahat. Si Yao Fan, hanggang saan na talaga ang paggaling ng lakas mo? Kahit 50% lang. Wala nang makakatalo sa akin sa buong mundo. Mabuti naman. Hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Ngayong gabi, ikaw na ang bahala. Pwede kayong sumunod para manood. Pero tandaan, huwag kayong biglang sasali para tulungan ako. Kung hindi, baka hindi ko kayo maprotektahan. Hindi ko inaasahang pagbalik ni King Tian. Agad siyang naghamon sa Dragon King Hallmaster. Hindi ko alam kung naghahanap siya ng kamatayan o naghihiganti. Dinala pa niya ang isang malakas na eksperto. Siguradong maghihiganti siya. Bakit hindi pa dumarating si Lin Yunyang? Takot ba siya? Sinong nagsabing hindi ako darating? Bakit siya nandito? Sinong nagsabing hindi ako darating? Hindi ko inaasahang talagang darating si Lin Yunyang. Hindi ba siya natatakot mamatay? Lin Yunyang, sa wakas dumating ka rin. Yi King Chan, hindi ko inaasahang magbabalik ka pa. Lin Yunyang, noong mga nakaraang taon, dahil sa iyo, malubha akong nasugatan at napatpat sa ibang bansa. Sa bawat sandali, naisip ko lang ang paghihiganti. Ngayon, hindi lang ito labanan ng lakas, kundi pati ng buhay. Ang mundo ng martial arts ay hindi lang tungkol sa paglalaban. Bakit hindi tayo? Maupo at mag-usap. Ano ang pag-usapan mo sa kanya? Sage, gusto mong makipag-usap? Putulin mo ang iyong mga kamay at paa, at lumuhod ka para makipag-usap sa akin. Kung ganun, wala nang pag-usapan. Ilang taon na akong malayo sa aking tahanan at nagtiis ng kahihiyan. At ngayon, naabot ko na ang antas ng Grandmaster. Narito ako pa maghiganti. Ito ba ay paghihiganti? Ito ay paghanap ng sariling kamatayan. Huwag mong kalimutan, may dalawa siyang malakas na eksperto. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo sa huli. Lin Yunyang, hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng ilang taon. Naabot mo na ang rurok ng Grandmaster. Ang swerte ay hindi na babalik sa iyo. Handa ka na ba mamatay? Pumatay ka ng aking estudyante. Nagsabi ka ba sa akin? Pagkontrol ng bagay mula sa malayo, ikaw ay nasa antas na mas mataas sa Grandmaster. Isang transformed realm master. Master, nahiya ako sa iyo. Maliit na babae, mayroon kang magandang paningin. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ni Zheng Wudi. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Kahit na umabot ka sa rurok ng Grandmaster, ano ang magagawa mo kapag lumapas ang aking master? Tiyak na mamamatay ka. Gaano ba kalakas ang isang transformed realm master? Kapag pumasok ka sa transformed realm, parang malalim na dagat at lahat na nakikita mo ay parang langgam. Ang Chushan Ruha ay tumutukoy sa transformed realm, ang pinakamataas na antas. Ang pagkontrol ng bagay mula sa malayo ay ang pinakamalinaw na tanda nito. Maaari kang pumatay mula sa malayo, hindi mo maiwasan. Ay. Senior Sister. Isang transformed real martial artist lang yan. Ano ang ikinatakot mo?
Hinahamak mo ang isang transformed real master. Mukhang si Lin Yuanyang ay wala ng ibang paraan, kaya nagdala ng isang batang lalaki. AME, walang alam na bata. Alam mo ba ang kapangyarihan ng isang transformed real master? Ang pagpatay sa isang grandmaster ay paang pagpatay sa baboy o aso. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan sa harap ko? Ano na hindi mo kaya? Sinabi ng master ko. Ako'y likas na henyo, nakaunawa ng daan sa edad na 5, nag-aral ng gusto sa loob ng 15 taon. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang kalaban. Kung gusto mong mamatay, utulungan kita. Ang galing talaga ngayon, nakita ko ang lakas ng isang master sa Huajing. Talagang ibang klase. Nagalis si Zheng Wudi, siguradong patay na tong batang to. Ingat, junior brother. Okay lang, okay lang. Master, Ganito lang ba kalakas? Akala ko may kalaban na ako. hindi ko inaasahan na ikaw rin pala ay isang master sa Huajing. Ako'y may makitid na pananaw. Minamaliit ko ang mga bayani sa mundo. Tama ka, makitid ang pananaw mo. Master pa ang tawag sa Huajing. Alam kong kaya ng batang to. Simula ngayon, gusto ko siyang kasama ko sa pagsasanay gabi-gabi. AME, ang pinakamalakas na teknik ng master ko ay hindi pa nagamit. Tiyak na mamamatay kayo, kaya bangan. Ang pinakamalakas ko ay ang aking espada. May hawak akong espada, wala kang sandata. Paano ka lalaban? Ang malakas ay nananatiling malakas. Kahit may espada ka, hindi mo ako matatalo. Malapit ka nang mamatay, nagpapanggap ka pa. Isang hiwa lang ng espada, patay ka. Hindi sandata ang pumapatay, hindi sandata ang pumapatay. Ang hindi nakikitang talim ang pinakamapanganib. Master. Paano? Ang master ko ay isang master sa Huajing. Paano siya matatalo sa inyo? Master. Naku po, mula ngayon, ang Long City ay yuyukod na. Sa paanan ng batang ito. Nanalo siya talaga. Tunay na pagpatay ng hindi nakikita. Yiking Chan, ayaw kitang patayin. Ngayon, sisirain ko ang iyong martial arts. Sana'y magbago ka. Junior brother, maraming salamat talaga. Senior sister, huwag kang mahiya. Ay, ang yabang mo naman. Chen Fan, sino ka talaga? Sinabi ng master ko, likas na henyo ako, kulang ng isang kaluluwa. Senior sister, nasaan si Sanjay? Hindi ko siya nakita mula nang bumaba kami. Abala si Sanjay mo, hindi ko rin alam. Tawagan mo na lang. Chen Fan, sino ang Sanji mo? Zhou Qinghan, Siya pala. Super fan ako niya. Pwede ba akong isama kapag pupunta ka sa kanya? sige, pwede. Nasa long night bar si Senior San, nakikipag-usap sa direktor tungkol sa script. Pinapapunta kanya ngayon. Senior tungkol sa pamilya ng asawa ko. Sinasabi nila na binibigyan sila ng hirap ng Dragon King Honyo. Pwede ka bang pumunta bukas? Chen Fan, isasama kita. Ako ang mag-drive. CJ, Director Wang, pwede ba akong maging leading lady sa seryeng ito? May napili na kaming leading laddie. Pero kung magiging mabuti ka sa akin, walang problema sa pangalawang bida. Inghan, dumating ka na. Umuwi ka muna at maghintay ng balita. Pagtapos ng script, ako ang tatawag sa iyo. Inghan, halika, umupo ka. Director Wang. Umupo ka, umupo. Director Wang, aling eksena ang kailangang baguhin? Ito yung eksena. Sa tingin ko, hindi sapat ang dating ng fake kiss. Gusto kong gawing bed scene. Director Wang, simula nang pumasok ako sa industriya, hindi pa ako nakagawa ng bedsin. Natatakot akong hindi ko magampanan ng maayos. Huwag na lang nating baguhin. Huwag kang mag-alala, bata. Kung hindi mo alam, tuturuan kita. Director Wang, maging disente ka. Sinabi ko na, hindi ako gumagawa ng bedsin. Pinghan, mali ka naman. Wala namang masama sa bed scene. Kung gusto mo magkaroon ng magandang obra, kailangan mong yalay ang sarili mo para sa sining. Alam kong hindi ka pa nakakagawa ng bed scene. Kaya nga tinawag kita dito. Para, bigyan ka ng espesyal na tutorial. Bastos. Itangina, opo. Nag-isip ka bang national goddess ka? Kung wala ako, makukuha mo ba ang papel na leading laddie sa seryeng ito? Yang leading lady mong yan, ipagawa mo kanino man ang gusto mo. Hindi ako gaganap. Ikaw. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umasang alis ka. Bastos ka. Umalis ka. Nagpapaka-innocent ka pa rin. Ngayong gabi, ayusin kita. Tigilan mo ako. Bitawan mo ako.
Bata, nakikialam ka sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka man, hindi importante. Dinadalo mo ang senior ko. Gusto mo bang mamatay? Ikaw yung junior brother. Senior, Ah, yung kabit pala ng putang iyon. Pakikinggan mo. Kung gusto mo siyang magpatuloy sa showbiz, linisin mo siya at ihatid mo sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang pangalan niya. sisirain ko ang buhay niya. Tumigil ka. May malakas na backer yan sa likod. Hindi natin kaya yan. Hoy, bata. Galawin mo kami, patay ka na. Patay ka na. Hindi ko style ang maghintay ng kamatayan. Huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa'yo, ituturing kung wala lang nangyari ngayon. Kung gagalawin mo pa ako, hindi ka papatawarin ng pamilya Kian. Si Kian di daw sa harap ko. Kailangan din maging magalang. Ang yabang mo, aso ka. May bayad ka pala, bata. Pwede ba akong tumawag? Gusto mong humingi ng tulong? Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng pamilya Kian sa akin. Xiao Fan, ang pamilya Kian sa likod niya. Kahit si Senior Sister Air, may takot din sa kanila. Huwag na natin siyang guluhin. Huwag kang mag-alala, idol. Kahit ang pamilya Kian, sa harap ni Chen Fan. Kailangan ding maging magalang. Manager Kian, napalo ako. Halika't iligtas mo ako. Ang lakas ng loob mo. Buksan mo ang speaker. Sage. Hindi ko alam kung sino ka, o kung para kanino ka. Ako si Kian Cheng, at ito ang sasabihin ko. Kailangan mong gawin ang lahat para patawarin ka ni Director Wang. O maghintay ka ng kamatayan mo. Kian Cheng, AMM? Alam mo pala ako. Bakit hindi mo pa gawin? ano ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Gago talaga. Ginamit ang posisyon para galawin ang senior sister ko. Hindi lang siya dapat paluin, dapat mamatay siya. Hindi ko mapapatawad to. Ang yabang mo, bata. May pangalan ka ba? Chen Fan. Ako ang pumalo sa kanya at ipagpapatuloy ko pa. May problema ka ba? MR Chen, esensya na. Hindi ko alam na ikaw pala ito. Si Wang ang naghasik ng gulo. Walang kinalaman ang pamilya Kian. Ang hayop na to, naglakas loob manghamon sa inyo at sa senior sister, kahit tutulin mo siya. Sa libu-libong piraso, nararapat lang. MR Chen, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo ang senior sister mo. Dapat akong mamatay, patawarin mo na ako. Ikaw ang nagsabi, dapat kang mamatay. Xiao Fan, wala bang problema to? Nararapat sa kanya. Kian Cheng, halika't magwalis ka. Sage, MR Chen, naiintindihan ko na. Miss Chu, pwedeng samahan mo kami ni Senior Sister Powie. May sasabihin ako sa daan. Sage, Xiao Fan, may trabaho pa ako sa set. Ipapasundo kita ng assistant ko. Sa baba, alis na muna ako. Tara na rin tayo. CJ, Xiao Fan, napakagaling mo na. Bakit hindi mo sinasabi kay Ru Chen? panlabas lang iyon. Gusto kong makita niya ang nasa loob ko. CJ, anong gusto mong tulong ko? Ang nangyari ngayon, huwag mo siyang sabihan. Chen Fan, pagdating sa katawan at mukha. Hindi ako mas mababa kay Ru Chen, mas mayaman pa pamilya ko. Gusto mo bang isipin ako? Hindi ako susuko. Nasa bahay ka pala. May dinner kami ni Yanran ngayon. Magpapadala ako ng 50K. Ikaw na bahala sa araw mo. Alis na tayo. Naghihintay na si Go Xiao sa baba. Tandaan mong tanggapin ang pera. Elnan, Ginoong Chen, gusto kang imbitahan ni na Pangulong Lin, Ji Kian at Jigu. Sasunduin kita papunta sa hotel. sige, ayos. Elnan, bakit nandito sila? Kilala mo sila, Ginoong Chen. Magpapadala ako ng alak sa kanila mamaya. Oy, dumating na ang dalawang magaganda at si Go Xiao. Tuloy kayo. Nagkamali ako kahapon. Pinagalitan na ako ni Go Xiao. Pa ipakita ang sinseridad, inanyayahan ko rin. Si Manager Feng ng Chanshan Capital, kahit di siya close sa Dragon King Hall, malayong kamag-anak siya ni Ji Qian ng Dacia Group. Makakatulong siya sa problema nyo sa Dragon King Hall. Kumusta, Manager Feng? Sage, halina. Ayoy magtagay.
Yan Ran. Manager Feng, lasing na si Yan Ran. Ihahatid ko muna siya. Hanggang dito na muna tayo. Sa susunod na lang kita imbitahan. Ngayon sasabihin ko sa inyo. Walang makakaalis dito. Wang Zicheng, umalis ka dito. Anong ibig mong sabihin, Ji Wang? Ano ang ibig sabihin? Hindi ba halata? Binigyan kita ng pagkakataon noon. Nasira ng pulubing iyon. Ngayon, pareho kayong maglilingkod sa amin. Hanggang sa kami ay masyahan. Ay, hindi ko inakalang balang araw. Makatutulog ako sa pinakamaganda sa Longcheng. Isipin mo pa lang, nakakalibog. Ahahaha, Wang, ito ay tao ko. Lumabas ka. Kung hindi, kasama ka. Ruchen, hintayin mo lang. Kukuha agad ako ng tulong para sa'yo. Kayo, niloko niyo ako. Ano sa palagay mo? Tingnan mo nga ang sitwasyon mo ngayon. Pinapalo ng asawa mong walang kwenta ang boxing champion. Ang katapusan nyo, kamatayan lang. Yan Ran, tayo na. Gusto mong umalis? Tinatawag mo pa yung Guifan para hanapin ako? Magsorry ako sa asong gala na to? Kapat dapat ka ba? Kayong dalawang taksil. Mga walang hiya. AME. Aksil nga kami. Wala nga kaming hiya. Anong magagawa mo? Ganito na lang, pwedeng sumigaw silang malakas sa pagitan ng hita natin. Ahahaha. Huwag mong kalimutan ang asawa ko. Umaasa ka pa sa asawa mong yon para iligtas ka? Nakalaban niya ang Dragon King's Hall. Kung buhay man siya ngayon, pilay na yan. Bakit ka nagdadaldal? Hindi na ako makapaghintay. Ngayon, pera at babae, akin na. Akin ka na, ganda. Ruchen, anong ginagawa mo? Ikaw? Nakalaban ang Dragon King's Hall, at buhay ka pa? Nagulat ka. Hinawakan mo ang asawa ko. Gusto mo ba mamatay? Isang palamuning walang silbi, nagmamagaling pa sa hap ko. Nagpapangga, bahala na kung paano ka. Nakaligtas sa boxing champion. Pero sasabihin ko sa'yo, kilala ko si Boss Dao. Ngayon, gagawin kita mas masahol pa sa patay. Gawin mo siyang mas masahol pa sa patay. Tawagan mo si Boss Dao. Tangina, sinaktan niya kami. Pipilayin ko siya. Gagalawin ko ang nobya niya sa harap niya. Papunta na si Boss Dao. Papatayin kita ngayon, tong batang to. Close ka pala kay Xiao Dao. Maniwala ka ba pagdating niya? Lalong mas masahol ang mangyayari sa'yo, magaling ka sa suntukan, Sage, pagdating ng panahon, kahit lumuhod ka at magmakaawa, papatayin pa rin kita. Ano ba tong ginagawa? Boss Dao, nandito ka na. Sino ba tong kailangan pa akong? Personal na pumunta? Tong hayop na, to ang nanakit sa akin. Baliin mo agad ang binti niyang aso. Boss Dao, siya ang suntukin mo. Bakit ako ang sinasaktan mo? Ako ang nanakit sa'yo. Alam mo ba kung sino siya? Kapatid siya ng aking master. Ano? Pesensya na, MR Chen. Ano ang gagawin? Sabi ko sa'yo, dumating na si Xiao Dao. Mas malala ang mangyayari sa'yo, ayaw mo maniwala. Yung sinabi mo, ano yon? Kahit lumuhod ako at makiusap, papatayin mo pa rin ako. Xiao Dao. Oy. Ihatid mo silang dalawa pabalik. Bilisan mo, ihatid ang dalawang binibini. Ingat kayo. Ikaw, oy. Bata, alam mo ba kung sino ako? Manager ako ng Chanshan Capital. Ang tatay kong si Feng Boguang, Deputy General Manager. Pamangkin ni Qian Yu Dao. Subukan mong saktan ako. MR Chen, huwag siyang saktan. Malakas ang koneksyon niya. Hintayin mo, ipapakita ko sa'yo kung paano isulat ang kamatayan. Mas mabuting puntahan na lang ang master. Hoy, tatay. Sa Hengtong Trade, ginusto akong tuksuhin ni Qin Ruchen. Tumanggi ako. Nagpasuntok siya sa akin. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko.
Sabihin mo maghintay siya. Pupunta na ang tatay ko. Tapos ka na, bata. Deputy General Manager. Ang galing mo naman. Naku, ang laki ng mga salita mo. Hinahamak mo ako? Ngayon, kahit sino ka pa. Hindi ka makakaalis sa kwartong ito. Atay, siya yon. Atay, siya yon. Ikaw ang Deputy General Manager ng Tianxiang Capital. Ang malayong pamangkin ni Kenyo daw. Ay, Bata, ngayon ka lang natakot? Huli na. natatakot ako sa'yo. Ikaw dapat makaskin. Bata, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba iniisip na mas malakas ang koneksyon mo kaysa sa akin? Ang koneksyon ko. Ganito kalaki. Katawa-tawa. Ngayon, tatawag ako ng tao para wasakin ka. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Ikaw ang katawa-tawa. Ito, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, nawawalan na ako ng mukha dahil sa'yo. Huli na po ako, patawarin mo na po ako, Ginoong Chen. Lao Qian, ang mga anak ng pamilya Qian ay wala sa disiplina. Agad gusto kasi ako. Bobo, hindi ka pa ba humingi ng paumanhin kay Ginoong Chen? Tiyuhin, isa lang itong basurero. Pinapahingi mo ako ng tawad sa kanya? Gago. Si Ginoong Chen ang nagligtas ng buhay ko, at ngayon ang Tianxiang Capital ay pag-ari na rin ni Ginoong Chen. Kung ayaw mong humingi ng tawad, hintayin mong matanggal ka sa pamilya. Paumanhin po, Ginoong Chen, bulag ako at hindi kita nakilala. Pakiusap dahil sa aming pinuno. Huwag mo na akong pansinin, okay? Ang Tianxiang Capital ay hindi nangangailangan ng taong walang paghuhusga. Yan ang Deputy General Manager na ito ay maaaring palitan. Tanggal ka na. Naglakas loob kang saktan ako. Ang tagapagligtas ni Qian Yu daw. Mula ngayon, tanggal ka na sa pamilya Qian. Bahala ka na sa sarili mo. Anak ng tupa, anak mo ito. Aray. Tatay, paumanhin, tatay, ako. At itong lalaking ito, mababa ang pamamaraan. Longcheng, ayaw ko na siyang makita. Ginoong Chen. Paumanhin, Ginoong Chen. Ito lahat ay idea ni Wang Zicheng. Nadaya rin ako, eh. Gising. Bakit kayo nandito? Wang Zicheng, pinatay mo ako. Hindi mo ba sinabi na si Qin Ruchen ay asong kalye at madaling apihin? Ang pamilya Wang ay wala ng dahilan para umiral. Sa ngalan ng International Chamber of Commerce, ipinagbabawal ko ang pamilya Wang. Kung gayon, papayuhan ko ang mga pinuno ng Dragon King Hall na bigyang pansin ang pamilya Wang. Hanggang sa masira at mawasak ang pamilya Wang. Ano? Xiao daw. Linisin ang lugar. Hindi na tayo makakapaghapunan ngayon. Uwi na muna ako. Bakit tayo nasa bahay? Hoy, Ruchen, okay lang ba kayo? Okay lang kami. Salamat sa pagligtas sa amin. Hindi ba't ang pinuno ng pamilya Qian, ang International Chamber of Commerce, at ang Dragon King Hall ang lumabas? At ipinagbawal ang pamilya Wang? Ano ang kinalaman ko doon? Hindi ba't ikaw ang nagligtas sa akin at Tayanran? Hindi ko kayo natulungan, muntik ko pang mapahamak kayo, kasalanan ko lahat. Hindi ko inakala na si Wang Zicheng, isang hayop na nakabihis ng tao. Sana hindi ko na lang siya hinana. Nakikilala ang mukha, hindi ang puso. Hindi mo kasalanan yan, Gu Shao. Qin Ruchen, gabi ka, wala ka ng respeto sa batas. Pumunta ka sa lumang bahay ngayon din. Ruchen, may problema ba? Tumawag si Kinlin sa akin. Pinauwi ako sa lumang bahay. Sige, ako na mismo ang makikipag-usap kay Kinlin. Baka bigyan niya ako ng konting mukha. Salamat talaga, Gu Shao. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ruchen, pagkatapos ng problemang ito, pakawalan mo na ang kasunduan mo kay Chen Fan. Yanran, ano nang sinasabi mo? Buong puso ka sa'yo ni Gu Shao, tinutulungan ka pa sa lahat. Ruchen, okay ka lang ba, Ruchen? Chen Fan, saan ka galing? Alam mo ba? Hindi na kami magkaprobema yan. Alam ko yung dalawang hamak na to. Ano siya? Gusto kang saktan. Sakto, nakita ko. Pero huwag kang mag-alala, pinagbantaan ko na sila. Tama na, Chen Fan.
Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Anong ginawa ko? Alam kong gusto mong magpasikat sa harap ko, pero bilang tao, dapat maging totoo ka. Huwag hambog. Hindi ako hambog, totoo ang sinasabi ko. Gusto mo bang ibunyag ko? Sabi mo nakita mo sila? Bakit ka nasa Jiafu Hotel? Inibita ako ng mga ate ko. At nikiyan niyo daw na kumain. Sakto, nakita ko kayong pumasok sa private room. Kumuha ako ng bote ng alak para iabot sa inyo. E di nagkita kami. Alam kong gusto mong magpasikat kay Ruchen. Pero sino si Boss Kian para imbitahan ka? Kung hindi dahil sa akin, na si Daoyi ng Dragon King Hall ang nagpaalma sa kanila. At ginamit ni Daoyi ang koneksyon ng Dragon King Hall para i-report ang kay Hong Tao sa pamilya Kian. Baka nga napaniwala ka ni Ruchen sa kasinungalingan mo. Kung ganon, malapit ka pala kay Xiao Dao. Medyo lang kami magkasundo ni Daoyi, magkapatid sa dugo. Sabi pa ni Daoyi, ipakikilala niya ako sa head ng Dragon King Hall at kilala ang head ng pamilya Kian. Ruchen, di ba uwi tayo sa lumang bahay? Halika na. Chen Fan, sumama ka na sa amin. Kinruchen. Pinapunta kita para makipag-ugnayan sa Dragon King Temple. Hindi mo lang nagawa, kinalaban mo pa ang Dragon King Temple. Mula ngayon, ikaw at ang tatay mo, palalayasin na sa Kin family. Bakit? Dahil wala ka ng silbi, puta ka. Sis, magsisisi ka. Magpapasisi kami. Karapat dapat ka ba? Sinabi ko sa inyo. Chen Fan, tama na. Nasira mo na ang buhay ko. Gusto mo pa ba akong pahiyain? Ruchen, totoo lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Tol, kahit gusto mo pang magyabang sa harap ni Ruchen, magpasika. Hindi mo naman kailangang maging ganoon ka hindi makatotohanan. Hala, dumating na ang Dragon King Temple Master, kasama si Daoyi. Ano? Sage, salubungin natin. Sage, Wala na. Kinrochen, dahil sa'yo to. Puta to, sinisira ako. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. What the? dumating na ang Dragon King Temple Master. Little Junior Brother, hayaan mo akong makita kung ang asawa mo ay diwata sa langit o soro sa lupa. Yang Master Go, hindi ba kayo magkapatid sa dugo ni Daoyi? Pakiusap, tulungan niyo kaming iligtas. Bakit hindi ka sumalubong? Daoyi, sino ka? Umalis ka diyan. Yun, Ruchen, may gagawin pa ako. Alis na ako. Senior sister, sakto ang dating mo. Sinasabi ko na ang totoo sa kanila. Ayaw nilang maniwala. Ay, hindi yon mahalaga. Sino sa kanila ang asawa mo? Senior sister, siya ang asawa na inayos para sa akin ng master. Nakita ko na si Temple Master Lin. Hindi ko akalain na kilala talaga ng batang. To ang Dragon King Temple Master. Dad, ano ang gagawin? Yun, Uncle, medyo matigas ang salita ko kanina. Pasensya na, Uncle. Alam mo naman, pa sa pamilya lang yon, di ba? Huwag mo nang isipin yon. Eddie, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Ngayon ka nagsisisi. Huli na. Senior sister, ay na. Senior sister, ay na. Senior sister, ay na. Hoy, Xiao Chen. Hoy. Linlin, ano ang gagawin ngayon? Ang galing pala ng batang tu, ay, hindi pwede tu. Paano kung sa hinahara? Maging mas mataas pa siya sa atin? Dad, may paraan ako. Anong paraan? Maghahanda ako ng 1 bilyon. Gusto namin kunin ang bagong sikat na actress na si Ansiki bilang endorser na Hengtong Trading. Hindi pwede yan. 10-10 bilyon? Hindi siya ganoon kahalaga. Atay, At saka, parang pinaghahandaan lang natin yung babaeng yun, di ba? tatay, alam ko namang hindi siya katumbas ng 10 bilyon. Pero ito na yung huling pagkakataon ko. Kung si Kinruchen ay pumayag pagkatapos si Ansiki, ililipat ang pera sa card natin. Kukuha tayo ng pera at aalis agad. Siyempre alam ko yan. Pero paano kung hindi siya pumayak? Magkakalat ng balita si Ansiki sa showbiz na ang Hengtong Trading ay hindi tumutupad sa pangako. Itutulak nito ang Hengtong Trading sa gitna ng iskandalo. Sa ganoon, kapag tayo at si Kinrochen ay nakiwalay, hindi ba't makukuha rin natin ang 10 bilyon? Ang galing. Gawin natin yan. Kinruchen. Batay sa desisyon ng mataas na pamunuhan, gusto naming kunin ang magandang si Ann. Bilang endorser ng kumpanya, handa na ang kontrata. Pirmahan mo na ito. Kinrochen, nasa kritikal na yugto ng pag-unlad ang kumpanya. Ngayon, tiningnan na namin ang kontratang ito. Walang problema. Pirmahan mo na agad. Hindi tama to. Ang market price para kay Miss Ann ay 80 milyon hanggang 1 bilyon. 50 bilyon ang nakasulat sa kontrata. Kayo ang gumawa ng kontratang ito. Hindi ako pipirma. Kinruchen, anong pinagsasabi mo? Sikat na ngayon si Ann, karapat dapat siya sa presyong yan. At saka, napakahirap naming nakuhang.
Kumbinsihin si Ann. Sabi mo lang, hindi pipirma? Kinruchen, huwag kang masyadong. Magmalaki. Kung hindi ka pipirma. Mahahadlangan ang pagunlad ng grupo. Ikaw ang magiging salary ng grupo. Hintayin mong pagbintangan ka ng mga shareholder. Ang hengtong group ninyo. Nagloloko ba kayo sa akin? Ni hindi kayo makapaglabas ng 50 bilyon. Gusto pa akong kuning endorser. Magandang Ann, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Kinruchen, ang impluensya ni Ann. Sa showbiz. Alam mo naman siguro yan. Huwag mo siyang galitin. Isang salita lang niya. Baka wala na tayong mahanap na kahit. Ikaw. Anong kinakatakot mo? Wala kang karapatang magsalita dito. Walang kwenta ka. Ang mga usapin na hengtong trading namin, kailan pa napasok tunang? Walang kwentang asawa, nagmamando ka pa sa akin. Kahit asawa ng chairman, wala kang karapatan. Anong karapatan meron kayo? Ann, kung tama ang pagkakita ko. Hindi ba't madalas kang mainis at magalit? Laging nambabara, hengtong trade. Bakit kayo kumuha ng endorser na may menopause at pabagsak na? Dapat kumuha kayo ng masigla. Bata at energetic na endorser. Yun ang bagay. Ano sinabi mo? Binyi na nga, ikaw ito ang tawag sa pagtanda at pagkalanta. Hamak na tao, sinabihan mo akong matanda. At ikaw, Kim Ruchen, naalala kita. Sinusumpa ko, mula ngayon, gagamitin ko lahat ng resources. Para wala kayong mahanap na endorser sa hengtong trade. Kinruchen, kung ayaw mong pumirma, hinayaan mo pa itong walang kwentang asawa. Na magulo dito. Kim Ruchen, pinipilit mo ba ang hengtong trade? Sa dead end. Sa tingin ko, sa pwestong ito, wala ka ng karapatang umupo. Magbitiw ka na kung mahiya ka. Chen Fan, anong ginagawa mo? Totoo lang sinasabi ko, kukuha ka ng endorser na matanda at lanta. At may menopause pa, hindi ba ibig sabihin? Bumabagsak na ang hengtong trade. Walang kwentang asawa, minamaliit mo ako. Maghintay ka. Hindi ako maghihintay, matandang tigring babae. Walang gustong kumuha sa'yo. Paano kukuhanin natin si Zuking Han? Bilang endorser. Ano sinabi mo? Nakakatawa ka ba? Kahit ako hindi mo ma-afford. Gusto mo pang kuhanin si Zhao Qinghan. Si Zhao Qinghan ay national goddess, sikat sa showbiz. Nangangarap ka pang kuhanin siya. Bilang endorser. Kaya tayo. Kaya saan? Kaya kung makakakuha ko kay Zuking Han. Kapag hindi mo nakuha, magbitiw siya. Kapag nakuha ko, umalis kayo sa grupo. Sige, usapan na. Totoo lang, kuhanin mo siya. Di ba ibig sabihin mo sa akin? Tanga ba siya? Close friend ko si Zhao Qinghan. Hindi niya ibinibigay ang number niya sa iba. Naggapanggap pa siyang tatawag kay Zhao Qinghan. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Hoy ate, nasa hengtong trade group ako. Punta ka dito, may kailangan ako sa'yo. May kailangan din ako sa'yo. Maghintay ka. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Sige, 10 minuto. Sige. Itong batang ito. Nalutas. Kilala niya talaga si Zhao Qinghan. Kung kaya niyang ipatawag si Zhao Qinghan, magpapakasal ako sa kanya ng libre. Ikaw na matanda at walang kwenta, wala ngang kumukuha sa'yo. Magpapakasal pa ng libre. Tapos na ang oras, nasaan siya? Anong minamadali mo? 10 minuto pa lang. 4. 3, 2, 1. Xiao Fan, ano ang kailangan mo sa akin? Zhao Qinghan. Hindi kaya nakakita ako ng multo? Talagang pinatawag mo si Zhao Qinghan. Lanan. Zhao Qinghan, ano ang ginagawa mo rito? Sino ka? Ano ang ginagawa ko rito? Hindi ko kailangang mapaalam sa mga estranghero. Ate, sinabi niya na magkapatid kayo, hindi mo siya kilala. Magkaibigan. Ako, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga matatandang babae. Ako si Zhao Qinghan na hengtong group. Hintayin mo ako. Hoy, ano ang ginagawa mo? Ano? Kinruchen, huwag kang magpakalabis. Hindi ba kayo nanindigan sa usapan? Hindi tumutupad sa pangako. Ano ang magagawa mo kung hindi ako tumupad? Hindi ako tutupad. Ano ang magagawa mo sa akin? Magsasampa ka pa ng kamay. Mabuti na ang umiwas sa gulo. Pwede na ba tayong umalis? Umalis ka. Hintayin mo ako. Chen Fan, salamat. Ano ang sinasabi mo parang hindi tayo makakilala? Xiao Fan, talagang hindi mo ako itinuturing na ibang tao. Pasensya na, Miss Zhao. Ika din ba ang at ni Chen Fan? Ikaw ba ang nobya ni Xiao Fan? Xiao Fan, ano ang kailangan mo sa akin? Maging endorser ng asawa ko. Paano kung habang buhay na endorser? Lanan. Talaga, ang galing. Salamat, Miss Zhao. Ganito na lang, mamayang gabi, ipapakain kita. Bilang pasasalamat ko. Huwag na ang hapunan, ako na ang bahala ngayon. Gusto ko lang dalhin si Xiao, pagkasama ng dalawa kong ate sa martial arts. Para kumain. Gusto mo bang sumama? Pwede ba? Siyempre naman. Yemem. 8. Ipapakilala ko ng formal.
Ang aking asawa, si Qin Ruchen. Ang ganda nga talaga ng Jiang Cheng. Pero close kami. Ni Xiao Fan, okay lang sa'yo, di ba? Basta si Chen Fan ang magiging asawa ko. Wala akong pakialam sa iba. Ruchen, kailan mo kami? Dadalhin sa bahay niyo para bisitahin ang mga magulang mo. Pumanaw na ang nanay ko noong bata pa ako. Mabigat ang sakit ng tatay ko ngayon. Nasa ospital pa. Hindi pa ligtas. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi mo naman tinanong eh. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Gagaling ang tatay mo. Totoo yan. Huwag kang mag-alala. Wala namang sakit na di kayang gamutin ng tong batang to sa mundo. Qin Ruchen, kung ayaw mong mamatay ang tatay mo, pumunta ka agad sa warehouse. Qin Lin, ano ang gagawin mo? Ano? Pagdating mo malalaman mo. Qin Lin, pakawalan mo ang tatay ko. Gagawin ko ang lahat. Chen Fan, dinukot ni Qin Lin ang tatay ko. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ayos lang. Humarang pasabihan na ng junior brother ko, gusto talagang mamatay. Huwag na, ate. Ako na lang ang pupunta, baka may panlilin lang pa siya. Sasama rin ako. Linlin, sa tingin mo ba tama? Ang ginagawa natin? Ang asawa ni Qin Ruchen kasi ay, Tatay, paulit-ulit niya tayong inaapi. Papayag ba tayo ng ganoon na lang? Ero, Tatay, huwag ka ng pero. Ang tagal nating nagpakahirap para lang sa perang ito. Ngayon, nasa atin na ang matandang Kinhui na to. Hindi ako naniniwalang hindi susunod si Qin Ruchen. Linlin. Tingnan mo, kahit ang mga taga-Dragon King Palace ay nagpapakumbaba kay Chen Fan na to. Sigurado ka bang mahuhuli siya ng mga tinawag mo? Huwag kang mag-alala, tatay. Handa na ang lahat ng plano ko. Siguradong hindi na sila makakabalik pa. Tatay, Kinlin, huwag mong saktan ang tatay ko. Nakikiusap ako sa'yo, pakawalan mo siya. Pakawalan mo agad ang biyanan ko. Kung hindi, ipapapatay kita. Ipapapatay kami. Hindi ka karapat-dapat. Dapat alam mo na kung gaano kalakas ang kaya ko ngayon. Huwag kang magano'n ako'y, baka masunog ka. Kung ginawa ko ito ngayon, sigurado akong handang-handa ko. Mamamatay kayo ngayon, Kinlin, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, huwag mong saktan ang tatay ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ngayon ka lang nagmamakaawa. Huli na, Hebei Shuangsha. Narito ba kayo? Narito. Chen Fan, alam kong magaling kang lumaban. Pero sa harap ng kunay na eksperto, wala kang laban. Sa tingin ko hindi naman. Hebei Shuangsha, sila ang mga master ng martial arts na inarkila ko mula sa International Assassin List. Sa halagang 1 bilyon, para patayin ka na parang langgam. Napakadali lang. Mga master ng martial arts. Kahapon lang pinatay ko ang isa. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo, Qin Ruchen. Pagkatapos kong patayin itong ngalang kwenta, kayong mag-ama ang susunod. Ang hengtong trade ay magiging akin na, Kinlin. Trader ka, tumahimik ka. Kayo ang nagtulak sa akin nito. Anong ginagawa ninyong dalawa? Sugurin ninyo siya. Ikaw. Linlin, dalawang master ng martial arts. Hindi pa rin siya matalo. Sino ba talaga siya? Kayong dalawa. Huwag kang lalapit, kung hindi papatayin ko siya ngayon. Huwag. Chen Fan, hindi ba't magaling kang lumaban? Ngayon, nasa kamay ko ang matandang ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Naku, kayong dalawa, ano ba ang kailangan para pakawalan niyo siya? Nakakainis na. Gusto kong lumuhod ka at sirain ang iyong martial arts. Huwag, Chen Fan. Qin Ruchen, ang hipokrito mo naman. Ayaw mo nito, ayaw mo niyan, sige, papatayin ko na lang. Ang matandang ito, para samahan ako sa libing. Sige, luluhod ako. Mabuti naman at naintindihan mo, bilisan mo. Lumuhod. Linlin, okay ka lang? Naku, Chen Fan. Patawarin mo na kami, please. Nagkakamali kami, isipin mo na. Magkakamag-anak tayo, patawarin mo na kami. Patawarin kayo. Pinatawad ba niyo si Ruchen? Hoy, yang gaga, dali rito. Humingi ka ng tawad kay Chen Fan. Chen Fan, mali na kami ngayon. Naligaw kami ng landas. Ipinapangako ko, basta patawarin mo kami. Aalis na kami sa Longcheng. Hindi na namin pakikialaman ang hengtong trade. Pwede ba? Kung di mo ginawa, di ka mamamatay. Tatay, anong nangyari sa'yo, tay? Chen Fan, tulungan mo ang tatay ko, bilis. Chen Fan, kumusta na ang tatay ko? Okay lang ang tatay mo, medyo mahina lang. Pahinga lang siya ng maayos. Salamat, Chen Fan. Hoy, ang tatay mo ay tatay ko rin. Huwag kang mahiya. Okay na to. Tay, gising ka na. Samahan natin si tatay sa sala. May sasabihin ako sa'yo. Sage. Tay, ano ang sasabihin mo? Ikaw si Chen Fan.
Di ba? Ha? Tay, paano mo nalaman? Noong mga panahon, nang bumaba sa lupa ang master mo, itinakda na ang kasunduan ninyong dalawa ni Chen Fan. Sabi niya, tadhana ang nagdidikta ng pag-ibig. Ikaw ay pakakasalan lang si Chen Fan, kaya hindi ko na kailangang magtanong para malaman. Tito, Ito pa rin ang tawag? Tay. Ngayon, ako at si Ruchen ay kasal na. Pwede bang ibigay mo sa akin ang kabilang kopya ng kasulatan? Siyempre naman. Ayos. Matanda na ko, magpapahinga na ako. Di ko na kayo abalahin. Sa inyong bagong kasal. Tay, anong sinasabi mo? Alis na ako. Chen Fan, anong nangyari sa'yo? Ruchen, may isang bagay na gusto kong aminin sa'yo. Ano yon? Nakakulong pa sa katawan mo ang isa sa mga kaluluwa ko. Ano? Paano natin yon ayusin? Eh di, humanap tayo ng paraan para buksan yon. Paano natin bubuksan? Eh di. Ano nang ginagawa ninyo? Bakit ka nandito? Binili ko ang bahay na katabi lang sa pamilya ni Rochen. Ang bahay sa tabi. Magkakapit-bahay na tayo mula ngayon. Yumaan ako para magparamdam. Ang galing. Para sa hinaharap. Makikita na lang natin ang isa't isa anumang oras. Batang gago, nakalimutan mo na ang ate mong guro pagkakaroon ng asawa. Ano? Sa mga nakaraang taon, hindi na umunlad ang aking sining ng martial arts. Kaya, ako kasama si At Asiter. Binili namin ang bahay katabi ng inyo. Simula ngayon, araw-araw mong sasamahan akong magsanay. Ako ngayon ay permanenteng endorser ng kumpanya nyo at nakatira malapit sa inyo. Makatuwiran naman, di ba? Ano ito? Ibinigay sa akin ito ng master. Inutusan ako ng master na tapusin muna niya lahat ng kanyang misyon bago mo ito buksan. Anak, pinili ko para sa iyo ang asawa at ate mong guro. Gusto mo ba? Ikaw ang huling tagapagmana ng Xuanmen. Dapat mong panagutan ang tungkulin na palawakin ang martial arts at magkaanak na maami sa kanila para maipagpatuloy ang aking nasimulan. Ang isang araw bilang guro ay habang buhay na itinuturing na ama. Susundin ko ang utos ng guro. Hindi ito ang inaakala ko. Yeah, ma'am. Maniniwala ba ako diyan?